Medyo nasurpresa ako nung makita ko ang kaibigan kong si Joseph Jose na nariyan at bumaling ako at naglaan lang ng konting sandali para makamayan siya. Bumuklat na po tayo ngayon sa salita ng Diyos sa mga Hebreo sa unang kabanata. Nais kong bumasa ng ilang bahagi po sa una, ikadalawa at ikatatlong talata para humango ng isang teksto para sa gabing ito. Ang Diyos na nagsalita ng unang mga panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang likas at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ng kanyang magawa ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Atin pong iyuko ang ating mga ulo sa mga sandaling ito para sa pananalangin. At ngayon sa banal niyang presensya, kung meron po kayong anumang kahilingan na nais niyong ipabatid sa Kanya, maaari niyo bang itaas lamang ang inyong kamay at anuman niyang kahilingan niyo, ang Diyos ang makalangit naming Ama, dumudulog po kami ngayon sa harap ng iyo pong luklukan sa pananampalataya sa pangalan ni Yesus Kristo na iyong anak. At kami ngay napagkalooban nitong katiyakan na ito na kung hihingi kami ng anuman sa kanyang pangalan, ito'y ipagkakaloob. At iyong nababatid po ang aming mga minimithi at ang aming mga pangangailangan. At iyong ang ipinangako na iyong tutustusan ang lahat ng mga pangangailangan namin. Kaya Ama, kami ngay mananalangin katulad ng iyong pagkakaturo sa amin. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa kung paano sa langit. Upang ang aming kahilingan ngayong gabi ay nakaayon sa iyong hangarin na may pagkaloob ito, at naway may pagkaloob nga sa amin ang mga pribilehiyong ito. Iyong pahiran ang salita, Panginoon, at lahat ng mga magsasalita at mga makikinig, at dumating nawa rito ang Espiritu Santo at maging tagapagtupad ng salita ngayong gabi sa gitna namin, sapagkat hinihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Makakaupo na kayo. Bukas na ng umaga sa intindi ko yung agahan ng Full Gospel Businessmen. Kadalasan, sa tuwing may sangay sila sa isang dako, nagkakaroon ako ng pribilehiyo na makapangusap sa agahan nila roon. Hanggang ngayon po, yun lang ang nag-iisang organisasyon, na hindi naman organisasyon, kundi nag-iisang grupo na aking kinabibilangan, itong Christian Businessmen po. At ngayon nakakapangusap ako para sa kanila sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, sa gabing ito, umaasa tayong ang pagtitipon natin dito ay hindi mauwi sa walang kabuluhan lang. Naparito po ako sa inyo na pagod, minamalat ang lalamunan, at may kaunting chronicle na nakuha ko dun sa nanggaling po kasi ako ng Tucson kung saan talagang may pagkatuyo sa amin doon. At naparito ako talagang may pagkahalumigmig dito, kaya malaki po ang pagkakaiba. Kung maaari nga lang, na lahat ng halumigmig nyo rito, kung maipapadala nyo lang sa gawin namin doon, abay laking pasasalamat namin. Pero di nyo naman pwedeng gawin yun, siyempre. Pero sasabihin ko nga ito sa inyo, may talinghaga kami doon sa dako roon. Yung lahat kasi ng aming mga halahalaman doon sa Arizona, yung mga punong kahoy namin doon, punong-puno ng makakating dumidikit. Makakating dumidikit yung lahat ng mga halaman doon. Yun nga'y dahil sa tuyo roon. Ngayon, kung yung siyaring halaman na yun doon ay patubuin sa dako nyo rito, mainam at maganda pihado ang magiging dahon nun. Kita nyo? Wala kasi yung tubig. Yun ang dahilan at naging makakatik dumidikit yun. At hayan ngang kapag ang iglesia ay nawalan ng tubig ng buhay, at tutuyo ito't magiging madikit din. Didikit-dikit at tutusok-tusok sa lahat ng madikitan. Pero sa mga dako kung saan agos-agos ang mga tubig ng buhay, pabubukahin no ng dahon at gagawin yung malambot, panayag at kalugod-lugod, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya buhusan nawa tayo ng Panginoong Diyos ngayong gabi upang hindi tayo maging makakating dumidikit. Bagus, tayo maging maiinam na mga dahon ng sagayon, ang mga taong naliligaw sa lakbayin ay makaupo sa ilalim ng punong kahoy ng ating lilim, at sila'y makasumpong ng kapahingan sa kanilang mga kaluluwa. Ngayon, nais kong talakayin ang isang teksto sa gabing ito kung loloobin ng Panginoon. At hinihila ko lang itong maliit na mikropono rito papalapit sa akin kung maaari, dahil sa wala po akong masyadong boses ngayon. Nais kong mula dun sa binasa natin dito sa mga Hebreo 1:1, nais kong talakayin ang tekstong ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga katangian. Uulitin ko lang po uli.
Dahil alam kong hindi masyadong maganda yung dating ng boses ko rito. Ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga katangian. Ngayon, halos lahat ng bagay ay nakikilala dahil sa mga katangian ng naturang bagay na yon. At may ilan ako ritong mga kasulatan na nais kong at tala na nais kong isang guni. Ngayon, ang katangian ng isang bagay ang nagpapakilala kung ano ang bagay na ito. Ngayon, katulad na lang sa buong kalikasan, nakikilala ang mga bulaklak kadalasan sa pamamagitan ng mga katangian nila. Kung may pagkakalapit ang mga bulaklak sa isa't isa, na yung isang uri ay halos tulad ng isa, yung katangian ng naturang bulaklak na yon ang magpapakilala kung ano nga bang bulaklak siya. At maging doon sa mga hayop sa parang, madalas yan. Ako nga isang mga ngaso, at kailangan kabisado mo talaga ang katangian ng hayop na tinutuntun mo, o ang mangyayaring ay kadalasan malilinlang ka talaga. Katulad na lang, gaya nung doon sa Stone Ship sa may British Columbia, ako nga'y sumadya doon sa paanan ng Yukon nitong katatapos lang na taglagas. May ilang mga kapatiran tayo rito ngayon na nakasama ko sa dakong yon, at nangangaso kami roon. Ngayon, kung di mo alam ang pagkakaiba, susundan mo ang bakas ng isang tupa o ng isang usa. Tapos di mo masasabi ang pagkakaiba, liban na maalam ka talaga sa pangangaso. Dahil magkaparehas yung naiiwan nilang bakas. Palukso-lukso sila kapag tumatakas sila palayo. At kung makakakita ka ng isang nakatayo roon sa di kalayuan, tapos di kita't tago ang ulo nun, aba, di mo nga malalaman ang pagkakaiba. Magkasing laki kasi sila sa bandang puwitan nila. Puti yun, tulad dun sa usa. Mahirap ngang makilala kapag ganon. Pero yung sungay nun, ang mapagkikilanlang katangian nun, sa pamamagitan ng mga sungay na yon. Yung sa tupa kasi paikot yung sungay niya, at yung sa usa na may pasangasangat na kausli. At isa pa, hindi pumupunta ang usa sa dakong mataas kapag kakain. At tapos sa kambing naman, paglalakad din, hayat may katangian sa isang kambing at sa isang tupa na kinakailangan alam mo ang pagkakaiba nilang dalawa kapag nagawi ka roon sa mataas. Dahil pareho silang lumalagi dun sa taas ng bundok. Kailangan alam mo ang pagkakaiba. Dahil mapapansin mo rin naman yun, yung kambing kasi para bang may pag-uga yung pagtapak niya. Samantalang yung sa tupa na may tuwid yung pagtapak ng paa niya na parang paganito habang naglalakad. Yun yung katangian niya ng paggawa ng bakas. Nakikilala mo ang tinutuntun mong hayop sa pamamagitan ng mga katangiang ikinikilos nito at kung papaano ito gumalaw at kung anong kinakain nito at lahat na. Ipinakikilala nito ang kanyang sarili sa pamamagitan ng katangian nito. At siguro'y gitlain mo yung isa at masdan mo kung anong reaksyon nun. Matutukoy mo nga sa paraan ng paggalaw nila. Matutukoy mo sa pamamagitan ng katangiang yun kung ibang hayop. Hayanding napansin nyo ba? Hindi ko alam kung meron kayo rito noon o wala nung yellowhammer. Bueno, flicker ang tamang tawag sa kanila. At yung ibong jay, kasing laki nga halos nung ibong jay yung yellowhammer. At kapag makikita nyo silang dalawa na lumilipad, tila nga magkaparehas na uri ng ibon silang dalawa. Di nyo man mapansin yung kulay, pero kung papanoorin nyo silang maigi, matutukoy nyo kung alin dun yung yellowhammer. Yung ibong jay kasi, kapag lumilipad, talagang halos nasa tuwid na linya. Pero yung yellowhammer, ikinakampay nun yung pakpak niya. Habang ikinakampay niya yung mga pakpak niya, bumababa siya, tapos sabay taas. Baba, sabay taas pagkatapos. Mapapansin nyo, parang pinapatalbog-talbog niya ang kanyang sarili na parang paganito, at masasabi niyong katangian talaga yon ng isang yellowhammer, yung paraan niya ng paglipad ng paganoon. Kung mapapansin niyo naman yung pugo, sa tuwing kakawala siya sa ere, yung paraan niya ng pagtalilis pataas. At sige, panoorin niyo yun kapag nasa may latian kayo, kung saan may mga pugo marahil doon, at may labuyo rin. Alam nyo yan, mga ngaso. Yung labuyong Wilson at labuyong Jack Snipe, nakikilala sila sa pamamagitan ng pagtalilis nila at paraan ng paglipad nila. Nakikilala sila sa pamamagitan ng natatangin nilang paraan ng paglipad kung anong uri ng ibon sila. Kaya nga, marinig mo lang ang kaluskos nila, masasabi mo kung anong ibon yon. Dahil sa paraan niya ng pagtalilis kung ano yon. Dahil sa natatangin niyang paraan ng paglipad. Katulad din yan sa isang lalaki at isang babae. Kapwa-tao naman silang dalawa. Subalit may mga katangian ng babae na iba dun sa lalaki. Binabasa ko rito kamakailan yung tungkol kay Solomon at yung Reyna. Di ko ba nasususubukang ipangaral yung muntikong mensaheng yan dito sa inyo, yung tungkol sa Reyna ng Katimugan na naglakbay upang masaksihan niya si Solomon at masaksihan ang kaloob niya roon ng pagkilala. Binabasa ko ang tungkol diyan dito hindi pa katagalan at sabi nila doon, isa sa mga palaisipang iniharap kay Solomon ay yung naturang Reyna na yun ay nagharap ng babae o mga babae pala, at binihisan sila na maging ayos lalaki. Ngayon, kakaiba nga yan nung panahon na yun noon. Pero ngayon ay talagang usong-uso na yan sa ngayon. At alam niyong mali nga yan.
Sinabi ng Biblia na hindi dapat gawin ng isang babae ang katulad niyan. Pero maldumal para sa isang babae ang magsuot ng pananamit na nauukol sa lalaki. At Diyos na di nagbabago ang nagsabi niyan. Kaya totoo yan. Kaya hayan na nga't nalaman natin doon si Solomon, wala naman siyang ibang ginawa kundi obserbahan lang sila. Kanya silang pinalakad doon o siguro may pinagawa na kung ano. At dagli-dagli ang sabi, abay, mga babae naman. Kita nyo? Nagawa nga niyang sabihin yon sa pamamagitan ng katangian ng naturang babae sa paraan ng pagdadala niya sa kanyang sarili na babae nga siya at hindi lalaki. At halos lahat ng bagay ay may ganong pagkakakilanlan na nakaayon sa katangian nito. Katulad na lang na may ilang mga tao na kaliwang kamay ang sanay gamitin at may ilan na kanang kamay ang sanay gamitin. Yun ang katangian nila na nakabatay sa paraan nila na pagdadala nila sa kanilang mga sarili. Matutukoy mo nga kung ang isang tao'y kanan o kaliwang kamay ang sanay gamitin sa paraan nila na paggawa ng mga bagay-bagay, paraan ng pag-abot nila kung kaliwang kamay o kanang kamay ba ang laging ipinangaabot. At alalahanin, si Jesus ay may parang ganyan din na yung dalawang kamay na yan ay sadyang halos, pareho na pareho sila. Parehong-pareho ang bakas ng hinlalaki, bakas ng mga daliri, may tiglilimang daliri, hinliliit, hintuturo, at iba pa. Kung anong mga daliri ang nasa kanang kamay, ay may ganun ding pareho sa kaliwang kamay. Kalimitan, magkasukat pa nga yung kamay, talagang parehong-pareho. At ang natatanging pagkakaiba na mayroon sa kanila ay kaliwa yung isa at kanan naman yung kabila. Yun lang ang natatanging pagkakaiba na matutukoy mo. Kaliwa yung isa, kanan naman yung isa. Kaya naman sa bagay na yan, sinabi ni Jesus, siguro'y may babanggitin lang ako rito isang munting punto. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24 na ang mga katangian ng Espiritu ay magiging halos magkatulad sa huling mga araw, sadyang malapit na ano pat ililigaw nito pati ang mga hinirang kumaari. Kita nyo? Sila nga'y, siget kunin mo nga ang kamay mo at itaas mo ito. Kita nyo? Kung di nyo napapansin, yung isa'y katulad doon sa itsura ng kabila sa lahat ng paraan. Subalit kaliwa yung isa riyan at kanan naman yung kabila. Ganyan nga ang mga espiritu sa huling panahon. Sila'y halos magkatulad, pero may katangian sila na siyang magiging pagkakakilanlan nila. Tama yung isa at mali naman yung isa. At makikilala ito sa pamamagitan ng katangian nito. Makikilala nga ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng katangian nito. Kita nyo? Espiritu ng Diyos at Espiritu ng Iglesia. May Espiritu ng Iglesia at may Espiritu ng Diyos na lubos na walang pagkakatulad sa Espiritu ng Iglesia saan man tingnan. May espiritu ng denominasyon, may espiritu ng bansa, may espiritu sa isang bansa. Bawat bansa sa tuwing sasadya ako, lalakad ka doon, makakasumpong ka ng ibang espiritu. Nagpunta ako noon sa Finland, sadyang mababait ang mga tao, pero may espiritu ng Finland. Nagpunta ako roon sa Alemanya noon, may espiritu ng Alemanya. Dito nga, hindi pa katagalan, kasama ko noon ang asawa ko. Nakatira pa kami noon sa Indiana, ilang taon na rin ang nakalilipas. Nagpunta kami sa isang maliit na pamilihan doon. Kauwi lang noon. Sumadya kami't kailangan bumili ng pagkain. At sa daan ko papunta roon, kami tag-init noon. Baka hindi po kayo makapaniwala rito. Pero nakakita kami doon ng isang dalagang nakabestida. At sobrang kakaiba noon. Ako'y ikinagulat ko yun. Ang sabi ko, tumingin ka sa banda roon. Mukhang kakaiba nga. Nakabihis ng bestida ang babaeng yun. Kasi nga, yung iba doon ay nakasuot ng damit na di ka-nice-nice sa babae. At sabi nung asawa ko, ang sabi ko, bueno, ganyan talaga kasi ang espiritu ng Amerika. Kita mo? Ang espiritu ng Amerika. Ngayon, espiritu ng Amerika ay at kristyanong bansa itong may tuturing. Subalit ang espiritu ng bansang ito ay hindi namang kristyanong espiritu talaga. Marahil kristyanong bansa ang taguri nila rito. Pero milyon-milyong milya ang layo nito mula doon sa katangiang ganon. Kaya yung babaeng yun, sabi ko tuloy, sabi nung asawa ko, bueno, hindi ba't mga Amerikano naman tayo? Sabi ko, hindi. O't nakatira tayo rito. Bansa natin ito. Dito tayo naninirahan. Mahal natin ito. Ito ang pinakamainam na bansa sa buong daigdig. Pero sa kabila nun, hindi tayo mga Amerikano. Sabi ko, ipinanganak tayo mula sa itaas. Bumaba ang Espiritu Santo at kabahagi tayo sa isang kaharian. Kaharian na hindi sa sanlibutan ito. Sabi ko, yan ang dahilan kung bakit nagsusuot ang mga kapatiran nating babae ng mga bestida, nagpapahaba ng buhok, di naglalagay ng kolorete sa mukha. Kita mo? Yang katangian nilang yan ang pagkakakilanlan na sila'y kabanalan sa Panginoon mula sa kataas-taasan. Kaya naman, umaasa tayo sa isang kaharian. Umaasa tayo sa isang hari na paparating at tatanggapin ng kanyang mga sakop sa kanyang kaharian.
At sila'y makikilala sa kanilang mga katangian ng mga kayamanan nila'y hindi sa lupang ito rito o sa bansa rito, kundi doon sa kataas-taasan, sa kalwalhatian. Kaya naman, sila, inaasahan nila ang isang bayan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa ganyan nga'y maayos silang napagkikilala. Kung may sapat lang sana akong boses para makapangusap sa susunod na gabi, pero wala na ako rito niyan. Ngayon, napagkikilala sa pamamagitan ng mga katangian nito. Makikita natin dito ang isang magandang halimbawa nung panahon noon na ang Israel ay pumasok na sa lupang pangako. At tinawag nga sila ng Diyos ayon sa kanyang pangako. Sinabi niya kay Abraham na ang kanyang binhi ay mapaparoon sa ibang bayan sa loob ng 400 taon at pagkatapos ay kanyang ilalabas siya sa pamamagitan ng isang dakilat makapangyarihang kamay. At paroroon sila sa isang lupain na noon pa may ipinangako na't binubukalan ng gatas at pulot. At pagkatapos, nung nalalapit na yung panahon ng katuparan ng pangakong yun, ay siya namang paglitaw ng isang paraon na di kinikilala ang dakilang ministeryo ni Joseph na ginampanan niya sa kalagitnaan nila. At dito'y nagbangon ng Diyos ng isang propetang ang pangalan ay Moises. At ang binatang ito'y inaralan sa lahat na ng karunungan ng mga taga-Ehipto. Di mapapasubali ang siya'y dalubhasa talaga, matalino, intelektual na binata. Kaya't may kakayahan siyang magturo sa mga taga-Ehipto ng karunungan. Kung titingnan nga'y angkop, bagay na bagay ang binatang ito para magligtas. Pero kita nyo, yung tinatawag nating pagliligtas at yung tinatawag ng Diyos na pagliligtas ay magkaibang-magkaiba. Ngayon, pagmasdan nyo nga ang binatang ito na taglay ang lahat ng etika niyang yun doon. Batid niyang isinilang siya para iligtas ang mga anak ni Israel. Subalit, gayong ginamit na niya ang lahat niyang napag-aralan, yung lahat ng nalalaman niya, at maging yung pagkabatid na siya ang tinawag ng Diyos para isagawa ang bagay na yon. Kayong nasa kanya na ang lahat ng yon. May bachelor sa sining siya, at may PhD, at LLD, at kung ano-ano pa. Mangyaring ngang noong sumabak na siya para iligtas ang Israel, abay, isa pala siyang malaking kabiguan. Ngayon pansinin, kung titingnan nga'y isang hakbang na lang niya'y mapapasatrono na siya ng Ehipto para maging paraon, na kapag nangyari yun, ay magagawa na sana niyang iligtas ang mga anak ni Israel matapos niyang maging paraon, dahil siya na ang susunod sa posisyon doon sa trono. Pero nakita nyo na kung ganoon ang magiging pamamaraan, hindi yun magiging pagkakakilanlan sa katangian ng Diyos na pagliligtas niya sa kanyang bayan. Sinabi niyang kanya silang ililigtas. Kanyang ililigtas sila sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay, hindi ni Moises sa pamamagitan ng makapangyarihang hukbo. Bagkus, ng Diyos mismo sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Nasumpungan pa nga nating tumakas ang propetang ito at lumagi doon sa ilang sa loob ng 40 taon. 40 taon bale ang ginugol ni Paraon para magsiksik ng edukasyon papasok sa kanya. At 40 taon din ang ginugol ng Diyos para sa irin yun palabas sa kanya. Kaya nasumpungan nga natin isang araw siya sa may likuran ng ilang. Nakatagpo niya doon ang Panginoong Diyos sa isang nagniningas na mababang kahoy sa anyo ng haliging apoy na lumagi roon sa naturang kahoy na yon. At siya nga'y sinabihan doon na hubarin niya ang panyapak niya dahil yung lupang kinatatayuan niya ay banal. Ngayon pagmasdan niyo nga ang kagalang-galang, ilustradong, edukadong lalaki ito na dating nga ganon, masdan niyo ang pagbabago ng mga katangian niya matapos niyang makatagpo ang Diyos. Kanyang ginawa ang Minsan, ang paraan nga ng pagkilos ng Diyos sa mga bagay-bagay ay sadyabang napakasimple at sadyabang kahibangan kung iisipin sa karnal na pag-iisip. Pansinin po, isang lalaking naging napakalaking kabiguan, nasa kanya na noon ang buong sandatahan ng Ehipto at lahat na'y nasa palibot na nga niya at tutuparin na lang niya dapat ang nilalayon ng Diyos. Nariyan ang lahat niyang edukasyon sa edad na 40 taon. Edad ng kanyang kalakasan. Heto na siya ngayon, 80 taong gulang na. Nung kinaumagahan nun, kasakasama ang kanyang asawa na nakasakay sa isang mula. May batang kalong-kalong doon. At tungkod naman doon sa kanyang kamay, patungo sila ng Ehipto upang kupkupin yun. Kahibangan nga kung titingnan. Subalit, pagpapakita yon ng mga katangian ng Diyos dahil nariyan nga't may isang lalaki siya na nananampalataya sa kanyang salita. Ganun lang. Ang kakatuwa nga rito ay, sige nga't maiisip mo ba kahit sa guni-guni mo lang yung ganong solong paglusob sa Ehipto, kung saan isang hukbungay nabigo? Pero ano yon? Ang katangian niya, ang taktika niya ay nagbago nga. Nakikibaka na siya sa pangalan ng Panginoon. Ako yaong ako nga. Ang kakatuwa nga rito ay nanaig siya. Nanaig siya dahil nakibaka siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa kanyang daan, habang pinangungunahan niya ang Israel patungo sa lupang pangako, nakatagpo niya doon ang kanyang kinakapatid. Ang denominasyon nga niyang kapatid, ang Moab. Ngayon, ang Moab, di mo nga maibibilang na mga pagano sila.
Mga anak sila nung anak na babae ni Lot. Isa sa mga anak nila ang pinagmulan ng Moab. Ngayon, sa dakong yun doon, kaya't gusto kong pansinin niyo ang dalawang bansang ito ang pagkakaiba nila. Galing ng Ehipto, medyo kalat-kalat sila. Wala silang matuluyang bansa, walang matataas na tagapangasiwa o walang hari o kahit na ano, o kahit opisyal man sa gitna nila. Basta't bayan lang na nasa kanilang paglalakbay patungo sa isang lupang pangako. At sa dakong iyon ay kinailangan nilang dumaan sa lupain ng Moab, nandun mismo sa pinakalinyang daraanan nila patungo sa pangako. At ang Moab din naman ay mga nagsisisampalataya kay Jehovah at may propeta sila. At may propeta rin ng Israel. Kapwa sila may kanya-kanyang propeta. At ngayon pansinin ninyo, humantong sila sa dakong iyon na yung propeta ng organisadong bansang iyon ay nagsadya doon para sumpain itong kabilang bansa. Dahil ito'y palaboy, walang pirming dako na malagian. Kaya ganun nga't naparoon sila. At tingnan nyo yung dalawang propetang yun. Kung sa simula't simulaing aral lang ang pag-uusapan, silang dalaway kapwa tumpak na tumpak. Dahil sa pansinin nyo, si Balaam na obispo, ang ibinilin niya sa kanila, ngayon, ipagtayo ninyo ako ng 7 dambana. Ang bilang na 7 ay ang bilang ng kakumpletuhan ng Diyos na kumakatawan sa 7 kapanahunan ng iglesia, 7 araw ng paglalang at iba pa. Ngayon, pansinin ninyo ang bilang na 7. Ang Diyos ay nakukumpleto sa bilang na 7. 7 dambana at sa bawat dambana ay maglapag kayo ng toro. Ngayon, ganoon na ganoon din ang dambana na meron sila sa kampamento ng Israel. Doon nga sa kanila sa Israel, may ganoon din silang dambana kagaya nung meron sila sa dakong ito. At parehong hayin din. May toro rito at may toro rin doon. May propeta rito at may propeta rin doon. Dalawang bansa na may kontrahan. Sadyang ganap na halimbawa ng panahong kinabubuhayan natin, kung meron lang sana tayong oras para matalakay ito. Pansinin po, ang Diyos ay gumagamit dito ng patalinghaga na kung malalaman natin ay umahalin tulad nga. Ngayon, karagdagan doon, nagutos si Balaam na maglapag ng isang lalaking tupa sa bawat dambana. Tumutukoy yun sa pananampalataya niya sa isang paparating na Mesiyas. Yung karnero, yung lalaking tupa, yung din yung parehong hain na meron sila sa Israel, doon sa kampamento ng Israel. Maging nung makarating na sila sa Moab, sa simulaing bagay, kapwa sila tama. Pero pansinin po, sa simula't simulaing bagay lang yan sa doktrina. Pero yung isang propetang yun sa kampamento ng Israel, taglay niya ang mga katangian ng Diyos at ang salita ng Diyos. Nanatili siya sa pangako ng Diyos para sa kapanahunan yun. Dahil nakalinya siya sa daan patungo sa lupang pangako. Kita nyo? Ngayon, kung sa simula't simulaing bahagi lang, si Balaam, si Balak, ay may pagkakilanlan din ganoon gaya ni Moises. Pero nakita niyo si Moises, dahil siya ang tamang propeta ng Diyos, di lang siya nagtataglay ng mga simula't simulaing bahagi lang, kundi taglay niya ang pagkakakilanlan ng Diyos. Kita niyo, nakalinya siya sa kanyang tungkulin, linyang-linya sa kung ano ang ipinangako para sa panahong yon. Hindi yung para sa kapanahunan ni Noe, kundi yung para sa panahong yon. Dadalhin ko kayo sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot. Naglalakbay nga sila noon, at ang Israel ay napagkikilala sa kanilang propetang si Moises na nagtataglay ng mensahe para sa kapanahunan yon. Mga katangian ng Diyos na napagkikilala kay Moises. May haliging apoy na nakasunod sa kanya. Taglay din niya ang mismong pagtutubos sa gawa, di lang sa salita, kundi sa gawa mismo. Hindi rin lang yung para sa kinabukasan pa, yung para sa mismong oras na yun mismo. Pansinin, may ahas na tanso siya roon na itinaas niya para sa mga sakit at karamdaman ng mga tao doon. Kaya ibig sabihin, nagpamalas si Moises doon ng makalangit na pagpapagaling. Taglay niya mismo ang pagtutubos. Yung tansong ahas doon ay sumasagisag na ang Diyos ay naroon sa kampamento at ang mga tao ay makatitingin doon sa ahas na tanso at magsisigaling. May hinampas na bato rin siyang nakasunod sa kanya. At yun nga'y pagkakakilanlan ng Diyos para pabukalin ng mga tubig ng buhay sa kalagitnaan nila, kagalakan at kaligtasan, nang sa gayon ay hindi sila mga matay, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Tipo yun ng
yung batong yon sa ilang na hinampas ay tumitipo kay Kristo na hinampas. Bukod doon, nagsisilakbay sila na nakalinya sa pangako. Isa pa yung pagkakakilanlan na nagpapakita nitong katangian ng Diyos. Kahit gaano bang may simulaing aral, yung kabila doon sa salita, taglay naman niya ang simulaing aral, tapos may kalaki pang pagkakakilanlan at katangian ng Diyos sa kalagitnaan nila. Ipinakikilala nga ng Diyos ang sarili niya. 2 propeta. Kapwa sila mga propeta, at kapwa sila may simulaing aral. Subalit kay Moises ipinakilala ng Diyos ang kanyang katangian, sapagkat taglay-taglay niya ang mga katangian ng Diyos sa kanya. Ngayon, muli, ang mga katangian ng Diyos ay sa tuwin ay sobrenatural, sapagkat siya'y sobrenatural nga. Ang Diyos ay sobrenatural. Ito'y kakaiba sa tuwina sa modernong takbo ng pag-iisip ng panahon. Alam niyo yan. Noon pa may, kumbaga sa maayos na pagkakasalansan ng mga mansanas sa kariton, ay sinisira ng Diyos ang sistema ng panrelihiyong mga grupo sa bawat kapanahunan na nagdaan. At wala nga ni isang beses kahit kailan na may isang tao o grupo man ng mga tao na matapos nilang iorganisa ang kanilang mga sarili sa isang mensahe, ay di ba't nangamatay din at nasadlak sa istantet, di na nakabangon pang muli? Walang ganoon sa kasaysayan. Yung mga Lutheran, mga Presbyterian, mga Methodist, mga Baptist, mga Pentecostal at iba pa, di na sila nakabangon pang muli nung iorganisa nila itong maging grupo-grupo. Individual kasi ang pakipag-ugnay ng Diyos. Pansinin po, siya isa diyang kakaiba sa paraan ng pag-iisip. Kita nyo? Tatahak halimbawa tayo sa isang takbo ng pag-iisip at doon nga'y kinakailangan daw nating paniwalaan ito sa ganitong paraan. At pagkatapos, darating ang Diyos na kaiba doon habang daladala ang kanyang salitang ipinangako niya at ipapakilala ang kanyang sarili sa salitang yon. Ang grupo ngang ito ay di makakapunta sa dakong yon dahil di naman ito naniniwala roon. Kita nyo? Pinutol na kasi nito ang ugnayan nito roon. Like Joseph. Katulad na lang nitong si Jose, anak siya ni David at isang mabuting tao. Si Jose na asawa ni Maria. Isa siyang mabuting tao at di mapasusubaliyang nagbabasa nga ng Biblia ng mga balunbon ng aklat sa tuwi-tuwi na dahil haya't naghihintay siya sa isang Mesiyas na paparating. At batid naman niya doon, pihado ang binabanggit ng kasulatan na mangyayari. Ang sabi doon ni Isaias, isang dalaga ang maglilihi. Bueno, ngayon, nung panahon na yun ay kasintahan niya ang dalagang ito, si Maria, na nasa 18 taong gulang marahil. At siya naman ay medyo mas matanda ng konti. At nung magkasundo na nga silang magpakasal noon, ang dalaga na may magiging nanay na pala. Ngayon, tila ba napakahirap para kay Jose na tayuan yun? Walang duda namang nabanggit sa kanya ni Maria yung pagdalaw ni Gabriel. Pero mapapansin natin, yung katangian niya mismo ang nagdala sa kanya para pag-alinlanganan niya yon. Ngayon nasumpungan nga ang magiging nanay na siya agad bago pa sila may kasal. At sa Biblia, ang kaparusahan doon ay kamatayan sa pamamagitan ng pambabato. Ang isang babae kasing di pa naikakasal, tapos magiging nanay na agad, siya nga'y dapat talagang batuhin. Walang prostitusyon sa Israel. Ipinagbawal yun. Kaya't nasumpungan natin ganun nga doon sa Deuteronomio, ganun nga ang sinasabi sa atin doon. Ngayon, nasumpungan natin, si Maria, tila ba ginagamit pa niya si Jose para maging pananggalang sa katampalasanan na nagawa niya? Dahil kung nasumpungan siyang magiging nanay na agad bago pa man sila may kasal, pagbababatuhin talaga siya. Kaya't para bang nanggamit siya ng tao para magsilbing pananggalangin niya. At kung titingnan nga'y talagang parang yun ang gusto niyang palabasin. Pero nung titigan nga ni Jose ang malalakit mapupungay niyang mga mata at nagsasalita siya, Jose, sinabi sa akin ni Gabriel, lililiman ka ng Espiritu Santo, at ang bagay na ito na dadalhin mo sa sinapupunan mo ay sa Espiritu Santo. Ang Diyos, ganoon ang magiging tawag dito, anak ng Diyos. At si Jose, gustong-gusto naman niyang paniwalaan yun. Kaso, para nga kasing sobrang kakaiba nun. Hindi ba yun nangyayari kahit kailan? At ganyan na ganyan din ito kahit ngayon. Kung magagawa lang nating, kung may paraan lang sana ako, para maipakita sa mga tao na yung ganyang pagiging kaiba ng isang bagay, kung napagkikilala naman ito sa pamamagitan ng salita, ibig sabihin, patutunayan ng mga katangian nito kung ano talaga ito. Ito'y ang Diyos na kumikilos. Dapat sana'y alam na ito ni Jose. Alam na dapat niyang isang dalaga ang maglilihi. Pero ang gusto nga niya ay maging marangal sa bagay na yon. Ayaw naman niyang hiwalayan na lang siya ng palihim. Pero iniisip-isip na niya,
na niya na ganun ang gawin. At kaya naman nung maglaon, ay nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya sa isang panaginip. Napapaisip ba kayo kung bakit sa isang panaginip siya nagpakita? Wala kasing mga propeta noong mga panahong yun noon. Napakadirekta nung panaginip na di na kinailangan pa ng paliwanag. Sabi, Jose, ikaw na anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadala ay sa Espiritu Santo. Kita nyo? Kaya naman, naging ganun kasimple. Kita nyo, dumating siya sa kanya sa isang panaginip, pangalawahing paraan yun. Pero nakita nyo, wala kasing propeta noon para tukuyin ang salitang yun na ito na ang dalagang maglilihi. Kita nyo? Kaya naman, doon sa isang panaginip siya nagpakita, dahil nga isa siyang marangal at matuwid at isang mabuting tao. At naniniwala nga kung dumarating ang Diyos sa sino man na mabuti sa iba't ibang paraan at ipakikilala sa mabuting tao na yon ang kanyang mga gawa para sa naturang panahon na yon, kung ang naturang taong yun ay tinawag talaga ng Diyos para sa kapanahonan yun. Ngayon, ang kaso nga lang ay sobrang kakaiba talaga nito na di nila halos makuha. Kaya't sa tuwina, ang pagpapakita ayon sa ipinangakong salita para sa kapanahunan ay talaga namang kakaiba talaga. Ngayon, may ilang mga tao marahil ang lilibot at sasabihin, bueno, kakaiba ito. Kaya naman Diyos ito. Kakaiba ito. Pero nakita nyo, ang dapat nga ay naipagkakakilanlan ito doon sa salita. At ang salitang iyon ay ang Diyos. Kita nyo? At kaya naman, yung katangian ng pagkakakilanlan noon ang magpapakilala kung sino nga bang talaga ito. Dahil kapag ang Diyos na nagsabing, mangyayari ang ganito, ay mangyayari nga talaga. Kita nyo? Ang katangian nga nito ay yung salita ng Diyos na napagkikilala sa pamamagitan ng katangian ng kung anong ipinangyayari. Sinabi niya na sa huling mga araw ay ibubuhos niya ang banal na Espiritu. Ipinangyari nga niya. Yung katangiang yun ang naging pagkakakilanlan na Diyos talaga yun. Salita niya na ipinangako. Kita nyo? Sa tuwina nga'y ipinakikilala nito ang sarili nito. Ngayon sa tuwina, sa lahat ng pagkakataon, itinutuwid nga ang salita. Kapag sinalita ng pamali ang salita, napansin niyo ba yon? Panahon noon ni Noe, itinuwid ang siyentipikong panahon na yon, nung ibuhos ng Diyos ang tubig mula sa kalangitan. Si Moises, kita nyo, ang tumuwid sa kanila nung parang pipirmi na lang sila dun sa Ehipto at kung ano-ano pa. Pero dumating nga ang salita ng Diyos upang mapagkilanlan at itinutuwid talaga ng katotohanan ng salita ang kamalian. Hayaan yung tanungin ko kayo ng isang bagay. Siguro'y mapapalalim tayo rito ng konti. Di sana ako mangungusap tungkol sa mga aral at doktrina. Pero hayaan yung tanungin ko kayo ng isang bagay. Si Jesus ay ang salita. Alam natin yan. Sinabi ng Biblia na ganun nga. San Juan, sa unang kabanata, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Siya pa rin yung salitang yan. Kaya naman, nung kanyang pagkilalanin ng laman ng kanilang isipan, ang dapat nga sana'y napagtanto nila doon pa man na yung nga ang salita, sapagkat sinabi na ng salita ng Diyos na gano'n ang gagawin niya. Siya yung propetang yun. Ngayon pansinin, nasumpungan nga natin noong may silang siya noon. Nasa 12 taong gulang na siya nito noon. Nagtungo siya roon sa kapistahan ng tabernakulo at nagtungo nga sila roon sa Paskwa. At sa daan nila pabalik, 3 araw na silang nakapaglalakbay noon at nakaligtaan pala nila siya. Nakikilala o iniisip pala na akala nilang kasakasama siya roon nung kanilang mga kamag-anakan. May makukuha nga tayong aral dyan. Parehong-pareho po ang nangyayari sa ngayon. Ngayon kayong Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Katoliko, ano pa man kayo, kita nyo, ganoon na ganoon ang ginagawa nyo. Nag-aakala lang kayo dahil si Wesley ay nagkaroon ng dakilang revival, si Luther ay nagkaroon ng dakilang revival, o ang Pentecostes ay nagkaroon ng dakilang revival, kaya inakala niyong nasa gitna siya ng naturang mga tao, gayong minsan ay wala naman talaga siya roon. Humayo nga sila para hagilapin siya. Saang dako nila siya nahagilap, kung saan nila siya iniwan, sa Jerusalem. At noong matagpuan nila siya, anong ginagawa niya? Isang maliit na batang lalaki, 12 taong gulang, palamang ay hindi pa nakaranas na makapasok sa paaralan at nanay lang niya ang nagturo sa kanya. Samantalang heto nga siya sa may templo, nakikipagtalakayan sa mga saserdote roon tungkol sa salita ng Diyos. At namangha sila sa karunungan ng batang ito. Bakit? Siya kasi ang salita. Ngayon, masdan. At ngayon, di naman sa sinisiraan ko kayo ng mga Katoliko na mapagkakakilala kay Maria ay ina ng Diyos. Pero hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang isang konting pagkakamali rito. Kung ang iglesia itinayo ng kinasasaligan ay si Maria, masdan niyo itong nangyari. Ngayon, lumapit siya at ang sabi niya, "Oh, narito ang iyong ama at ako na hinanap ka na may hapis." Masdan niyo ang pangungusap na yan. Sinira niya kung ganoon ang sarili niyang patotoo. Sabi niya,
narito ang iyong ama at ako na hinanap ka na may hapis. Pagmasdan niyo ang salitang yan. Siya po ang salita. Sabi niya, di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa gawain ng aking ama? Masdan niyo ang salita na itinuwid yung pagkakamaling yon. Sa harap mismo ng mga saserdote roon, sinira ni Maria ang kanyang patotoo. Sinabi naman nang naglihi siya sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay ano pat dito'y ang sinasabi niya si Jose ang kanyang ama. Nakita niyo ba ang salita na dagli-dagling napansin yon? Siya kasi ang salita. Ngayon, alam niyo ngang di yun kayang gawin ng isang 12 taong gulang na bata. Siya ang salita. Siya ang binigkas na salita para sa kapanahunan yun. Kaya naman, ang pagkakakilanlang katangian na yun ng Diyos ay naroon kay Kristo. Itinuwid niya ang mga kamalian. Sabi nila, aba, mga alagad kami ni Moises, kita nyo? Sabi niya, kung mga alagad nga talaga kayo ni Moises, makikilala ninyo sana ako. Sumulat siya patungkol sa akin. Sinabi ni Moises, magpapalitaw ang Panginoon ninyong Diyos ng isang propetang gaya ko. Di sana'y nakikilala ninyo ako kung nakikilala ninyo talaga si Moises. At kita nyo, itinutuwid sa tuwina ng salita ang kamalian ng panahon. Kaso ayaw yung paniwalaan ng mga tao. Sila'y nananatili lang sa dati nilang kalagayan. Gayong itinuwid mismo ni Jesus ang sarili niyang ina, at mali nga ang kanyang ina sa pagkakataong yun. Pagkat ang pahayag niya nung unay ang batang yun ay pinaglihi niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at dito'y binaliktad niya ang patotoo niya at sinasabi si Jose raw ang ama raw ni Jesus. Ngayon kung si Jose, kung anak nga siya ni Jose, kung siya'y naglulumagak sa gawain ng kanyang ama, o di sana'y naroon siya dapat sa paggawa at nagkakarpintero. Pero naglumagak nga siya sa gawain ng kanyang ama sa may templo, sinasaway ang mga organisasyon doon. Kita nyo? Naglumagak siya sa gawain ng kanyang ama, 12 taong gulang na binatilyo. Di ba gatalastas ninyo na dapat akong maglumagak sa gawain ng aking ama? Napansin nyo ba yon noong tuksuhin si Jesus ni Satanas? Yung katangian niya roon, nung siya'y naroon, tinutukso siya. Napagkikilala nga roon na siya ay Diyos. Dahil nanatili siya sa salita. Kita nyo? Nasusulat, sabi ni Satanas. Sabi ni Jesus, nasusulat din naman, nanatili ngang mainam sa salita. Ang Diyos sa iba't ibang panahon. Nabasa nga natin dito, ang Diyos sa iba't ibang panahon. Panahong una ang ibig sabihin niyan. Sa iba't ibang paraan, marami pong paraan. Ipinakilala ang kanyang sarili sa kanyang mga propeta sa pamamagitan ng mga pangitain. Katangian nga yan ng isang propeta na pauna siyang magsasaysay ng bagay na mangyayari at tapos mangyayari nga. Ngayon, yan nga ang katangian niya na mapagkikilanlan siya, na sumasa kanya nga ang Diyos. Kung gayon, ay may karapatan siyang ipaliwanag ang salita para sa panahong yon, dahil ang salita ng Diyos ay dumarating sa mga propeta. Katangian nga ng propeta na kanyang sinabi na nung una pa lang. Sinabi ng Biblia, kung may isa at mangyari ang sinabi niya, kung gayon, pakinggan mo siya. Ngunit kung di mangyari, huwag mo nga siyang paniwalaan. Huwag mo siyang katakutan dahil kung ang aking salita'y wala naman sa kanya. Ngunit kung ito'y mangyari, kung gayon, ang aking salita'y nasa kanya. Sa ganoon siya mapagkikilanlan. Ganoon ang katangian ng isang propeta. Ngayon, ang Diyos sa iba't ibang panahon ay sa ganoong paraan niya ipinakita ang katangian niya ng pagkakakilanlan ng kanyang sarili sa tao. Sa pamamagitan nga ng pagsasalita, gamit ang isang tao na tinawag upang maging isang propeta. Ngayon, sinasabi ng Biblia na ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Nabasa rin natin sa 2 Pedro na ang buong salita ng Diyos ay sila ang nagsulat. Ang tao nung una, kinasihan ng Espiritu Santo, isinulat ang Biblia. Mga propeta, dumating ang salita sa kanila at isinulat nila ito. Isinulat yon sa ilalim ng inspirasyon. Una, sila'y napagkilanlan ng mga propeta talaga. Tapos kanilang isinulat yaong inspiradong salita at nasa kanilang kapaliwanagan ng makalangit na kapahayagan dahil ito'y Diyos mismo na nasa tao. Ngayon, sa ganong paraan nga niya ipinakita ang sarili niya sa kanyang mga katangian na mapagkikilanlan. Na yung mga pangitain nila na pinagtibay ay katangian nga ng Diyos na sumasa kanila na isang pagpapakilala ng kanyang sarili sa mga tao. Ngayon, sa ganoon nga ang katangitanging paraan siya napasa kay Kristo. Ang propeta ay kapiranggot na butil lang. Si Kristo ang kapuspusan ng Diyos. At ang Diyos na na kay Kristo, ipinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanya. At ipinakilala siya ng kanyang mga katangian kung ano siya. Ano pat sinabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama,
Kung gayon ay huwag ninyo itong sampalatayanan. Kung hindi ko taglay ang katangian ng aking Ama, kung gayon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Huwag ninyong paniwalaan ang aking mga pagpapahayag. Kung wala sa akin ang katangian ng aking Ama, ay huwag ninyo itong sampalatayanan maski katiting. Ngayon, ang mga katangian niya ay hindi nagbabago kahit kailan. Hindi maaaring baguhin ng Diyos ang katangian niya at walang iniwan yan sa isang tupa na di nga nito mababago ang katangian nito o ano pa mang bagay na maiba nito ang katangian nito. Dahil hanggat nananatili ang isang bagay sa pagiging orihinal nito, orihinal nga ito. At kapag may babaguhin ka doon na kahit na ano, ibig sabihin, iniba mo yun mula sa pagiging orihinal nun. Para nga itong kukuha ka ng isang baboy at siguro paliliguan mo yung baboy na yun at lalagyan mo ng kulay yung mga kukunon sa paa. Gaya ng ginagawa ng kababaihan at ayusan mo yun. Lalagyan ng kulay ang labi at bibihisan ng magarang damit. Pakawalan mo yung baboy na yan. Pupunta siya dire-diretso sa putikan at lulublob dun uli. Bakit? Isa kasi siyang baboy. Ganun nga. Pero alam nyo, hindi nyo magagawa hindi yan gagawin ng isang tupa. Ni hindi nga siya dadako man lang sa putikan. Ayaw niyang magkakaroon ng anumang kinalaman sa bagay na yan. Ganun kasi ang katangian niya, kita nyo? Siguro ibibihisan mo rin siya ng ganung klaseng pananamit. Pero di talaga yan pupunta. Talagang di mo yan mapapapunta. Walang kinalaman ng panlabas na itsura. Nasa panloob ito. Ngayon, ang Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng buhay, huwag niyong palampasin na makuha niyo ito. Sinisikap ko sa abot ng lahat ko na maipakita sa inyo ang isang bagay. Kita niyo? Para rin ito sa ikabubuti niyo, mga kaibigan. Para ito sa kapakanan niyo. Kita niyo? Di po ako naparito para makita lang. Di ako naparito dahil walang ibang mapuntahan. Naparito ako dahil nadama ko na dapat akong pumarito. Nadama ko na ang pagmiministeryo ng Panginoon na ipinagkaloob sa akin ay kailangan na talagang may pamala sa gitna ng mga tao rito. At sinisikap ko nga ngayon na maipakita sa inyo kung ano ba talaga ang Diyos. Siya ang kanyang ipinangakong salita. Siya sa tuwina ang salita. At ipinakikilala niya ang sarili niya sa katangian na ipinangako niya. May katangian na lilitaw sa isang panahon na nakasalip sa salita. At pagkatapos ang katangian ng tao na iyon ay naasang lumitaw, ay may pagkakilanlan na siya nang talaga ang lilitaw na taong iyon. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay lumitaw ng kung ano ba dapat siya talaga. Mangyaring ang dapat ay nakita yon ng mga tao noon. Di may kakailang sila yung mga bulag. Kaya sabi, bagamat gumawa siya ng napakaraming mga himala, sa kabila nun, hindi pa rin sila nakasampalataya. Dahil sinabi ni Isaias, meron silang mga mata at hindi makakita, at mga pakinig at di makapakinig. Kita nyo? Sa bawat kapanahunan po yan. Hindi lang doon sa kapanahunan niya, kundi sa bawat kapanahunan kung paanong ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Pero talagang di nila makuha-kuha yon. Ngayon, ang kanyang mga katangian ay di nabibigo. Di yun nagbabago kahit kailan. Ngayon tandaan, ang kanyang katangian, ang katangian ng Diyos, ay hindi maaaring mabigo. Kung mabigo yun, kung gayon ay nabigo ang Diyos. At ang sabi ng Biblia sa mga Hebreo 13:8 na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya naman, siya ang Diyos na di nagbabago. Ano man ang katangian niya noong pasimula, ay siya pa rin katangian niya at di nagbabago. Lahat ng pamamaraan niya ng pagkilos sa lahat ng pagkakataon na may gagawin siya, ginagawa niya yon sa ganon pa rin pamamaraan sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ganon, ibig sabihin nagbago ang katangian niya, kita nyo? At ang mga katangian niyang tulad niyan ay magpapakita ng hindi na sa Diyos, kita nyo? Kaya di na natin mababatid kung saan. Gaya ng sabi ni Pablo, kung ang trompeta ay tumunog na walang katiyakan, sino ang maghahanda sa pakikibaka? Kung ang trompeta ay tumunog na walang katiyakan. Ngayon, kung ang trompeta ay tutunog ng atras, yun nga ang dapat nating gawin, atras. Kung tutunog naman ang trompeta ng sugod, yun nga ang dapat nating gawin, ang sumugod. Pero ano nga ba ang trompeta? Salita ng Diyos. Ipinakikilala nito ang Diyos. Ano pa man yan, sulong, upo, atras, mag-armas, ano pa man yan, tunog nga yan ng trompeta ng Diyos. At yung walang katiyakang tunog, kapag sinabi ng Biblia na may magaganap na isang bagay, tapos may magsasabi, oh, para sa ibang nagdaang kapanahunan yan. Yang kagaya nga niyan ang sinasabi riyang walang katiyakang tunog. Kaya di mo tuloy malaman kung anong dapat mong gawin. Nagsalita si Jesus noon, may kapangyarihan akong ibigay ang aking buhay at ibangon itong muli.
di yan masasabing walang katiyakang tunog. Ang sabi ng babae, batid naming paririto ang Mesyas, at pagparito niya ay sasabihin niya sa amin ng mga bagay na gaya ng ginawa niya. Ang sabi niya, ako nga siya. Di yan masasabing walang katiyakang tunog. Ako nga siya. Amen. Sabi nila, kumain ng mana ang aming mga magulang sa ilang. Sabi niya, sila bawat isa sa kanila ay mga patay na. Sabi niya, ngunit ako ang tinapay ng buhay na nagbuhat sa Diyos mula sa langit. Di yan masasabing walang katiyakang tunog. Ako ang punong kahoy ng buhay mula sa halamanan ng Eden. Di yan masasabing walang katiyakang tunog. Hindi yan masasabing walang katiyakang tunog. Siya'y tiyak sa lahat ng mga bagay na ginawa niya. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng walang katiyakang tunog. Ipinakikilala nito ang katangian ng Diyos sa pagtunog nito. Ang sabi ni Jesus doon sa San Juan 10:37, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ibig at hindi ko taglay ang katangiang iyon ng aking Ama, kung gaya'y huwag ninyo akong sampalatayanan. Ang mga bagay na yan, kanila ngang ipinakikilala ang katangian niya na narito sa akin. Itong ngang mga katangian niya. Dahil ang Ama ay ang salita, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang katangian ng Diyos ay pinapakita sa pamamagitan nitong pangako niya para sa naturang panahon na yon. Ngayon, kung nabuhay siya doon sa panahon ni Moises noon, di sana yun umubra. Kung si Moises naman ang nabuhay sa panahon niya, di rin sana yun umubra. Kung nabuhay siya doon sa panahon ni Noe noon, di sana yun umubra. O kung si Noe naman ang nabuhay doon sa panahon niya, si Noe ay nagpropropesya ng mga bagay para doon sa isang panahong yon. At yung katangian niya at yung kanyang ginampanan ang nagpapakilala sa kanya doon sa salita ng Diyos. Si Moises ganun din ang ginawa niya. At heto si Jesus na dumating. At ang salitang ipinangako para sa kapanahunan yon ay napagkilala kay Jesus Kristo sa pamamagitan ng katangian ng salita na ang Diyos mismo. Amen. Ang pagbuhos nga ng Espiritu Santo sa huling mga araw sa mga pangkaraniwang tao, ipinakilala noon ang katangian ng Diyos sa mga tao. Ipinangako niya yon. Salita yon. Sinabi niyang gagawin niya yon. Wala nang makakabawi pa noon. Sinabi niyang gagawin nga niya yon. Kaya ang lahat ng mga bagay na ito na ipinangako niya, yun nga ang ginagawa niya. Ipinakikilala nito ang kanyang katangian. Siya nga po, huwag ninyong sasampalatayanan ang aking mga pagpapahayag kung ang katangian ko ay hindi sa Diyos. Ngayon, pansinin, sa San Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin, sabi niya, ay nagtataglay ng pagkakakilanlan ko, ng katangian ko. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Ipinakikilala nga niyan na ang katangian ni Kristo ay nasa kanya. Ipinapakita ang mga katangian niya. Amen. Pakiramdam ko'y napupuspos ako ng gusto sa mga oras na ito. Haus pa ako ng lagay na ito. Siya nga po. Oh, grabe. Kita nyo? Walang pagkakamali rito. Kanyang buhay mismo. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Kita nyo? Ipinakikilala talaga nito ang mismong katangian. Katulad doon sa isang sinabi niya, kung di ipinakikilala ng katangian ko ang aking sarili, na ang Diyos ay nasa Kanya, ay siya'y huwag niyo nga siyang sampalatayanan. Ngayon, sinabi rin niya na mapagkikilala siya sa ganon. Kung ganon nga, kung di siya napagkikilala roon, kung ganon, di siya yung pakilala niya sa sarili. At sa panahon ngayon, kung di ipinakikilala ni Kristo ang kanyang sarili, ang katangian ni Kristo ay di tayo ipinakikilala bilang mga na kay Kristo, sumasampalataya sa salita. Si Jesus nga ang salita. Kaya sasampalatayanan talaga niya ang salita. At kaya nga, paano natin masasabing mga na kay Kristo tayo at tumatanggi naman tayo sa alinman sa salita ng Bibliang yon? Ang Espiritu Santo ni Kristo ay ang Diyos na sumasa inyo. At kaya naman, sasang-ayunan talaga nito ang bawat pangako ng Amen. Sinasabi ng Biblia, lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Sasabihin ng Espiritu ng Diyos, Amen. Kita nyo? Wala dong kahit isa sa kanila na magsasabi, hindi para sa ibang kapanahunan nun yan. Para sa mga alagad nung una lang yan. Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Siya saan mang dako siya naroon sa buong sanlibutan na sumasampalataya, ay lalakip sa kanya ang mga tanda. Siya ring bagay. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang katangian ay mapagkikilala. Ipinakikita nga nito ng mga Hebreo 1:1, ang Diyos sa iba't ibang panahon ay nagsasalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Ipinakikilala nito si Kristo na sa panahon ngayon ay nabuhay na maguli sa pamamagitan ng siyang katangian na ginawa niya doon sa iba't ibang panahon noon. Napansin niyo ba? Hindi binabago ng Diyos kahit kailan ang kanyang kaparaanan. Doon sa matandang Biblia,
Kapag mananaginip ang isang mapanaginipin ng isang panaginip at walang propeta sa lupain upang tingnan kung ang panaginip na yun ay tama ba o hindi, may iba sila roong paraan para matukoy yun. Dadalhin yung taong yun, kung sino man siya na nanaginip ng panaginip, dadalhin nila siya sa may templo, yung pectoral ni Aaron, na pinunong saserdote, nakasabit yun sa haligi. At sasaysayin na nitong naturang taong ito na nanaginip yung panaginip niya, kahit gaano pa yung kaganda sa pakinig, gaano pa yung tila katotoo sa pakinig, kung walang sobrenatural na liwanag na kikislap sa mga bato roon. Nang tawag ay Urim Tumim, naunawa nito ng mga nagbabasa ng Biblia. Haya't wala akong pakialam gaano mang tila katotoo yun sa pakinig. Hindi yun totoo. Ang pagiging kakaiba ng Diyos, ang katangian ng Diyos, kinakailangan ngang maipamala sa mga katangian niya sa sobrenatural upang ipakita na may pagkakakilanlan siya ng kanyang sarili doon sa mensahe. Amen. Ganyan na ganyan din ang sinasabi ko ngayong gabi. Wala na ang matandang Urim Tumim. Subalit ang salita ang siya pa rin nananatiling bagay na nagpapakilala sa katangian ng Diyos na ipinangako para sa panahong kinabubuhayan natin. Nariyan ang mga katangian ng Diyos na naipakikilala sa pamamagitan ng pangako para sa panahong kinabubuhayan natin. Yan nga ang nagpapakita na ang Diyos ay siya pa rin din nagbabago sa kung ano siya noon. Sa iba't ibang panahon, tingnan nyo, sa iba't ibang paraan ay nagsalita siya sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang kaharian ng langit. Pansinin po, ngunit sa huling araw na ito, sinasalita nga rito ang isa ring bagay na sinalita niya noon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta sa huling araw na ito. Ginagawa ang siya ring bagay na yon. Nagsasalita sa mga tao, sa mga magulang, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ipinangon siya mula sa mga patay at siya'y nananahan na sa loob natin. Ipinakikilala ang kanyang sarili at sinasabi sa atin ng mga bagay-bagay na magaganap na siya'y kumikilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa huling mga araw na ito ay sa pamamagitan ni Jesus Kristo na kanyang anak. Hindi maaaring kalikutin ang kasulatan. Ito'y eksakto. Gaya ng sinasabi ko na dati, hindi kailangan ng Diyos ang sinuman para ipaliwanag ang salitang ito. Siya mismo ang nagpapaliwanag ng kanyang sariling salita. Sa tuwing may sasabihin siyang anuman, mangyayari yun. At yun na mismo ang paliwanag nun. Kita nyo, hindi nga niya kailangan ng sinuman para magsabi pa, bueno, sa paniwala ko'y ganito ang ibig nitong sabihin. Ang Diyos nga ipinakikilala ito sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpapaliwanag. Kaya, kung ang pangako'y para sa isang naturang panahon, di tayo pwedeng mamuhay sa liwanag ni Luther. Di tayo pwedeng mamuhay sa liwanag ni Wesley. Di tayo pwedeng mamuhay sa liwanag ng alinman sa mga yan. Kailangan nating mamuhay sa liwanag na ipinangako para sa panahong ito. Paano kung nung magtungo si Moises doon sa Ehipto at ang sinabi niya, bueno, gagawa tayo ng isang malaking daong. Lulutang tayo palabas ng bansang ito. Aapaw ang Nilo. Sila'y sa pagsangguni nila doon sa balumbon ng aklat ay wala namang ganong pangako. Ganon nga. Pero nakita nyo, naipakilala niya ang kanyang sarili bilang propeta ng Diyos. Dahil anuman ang kanyang sabihin ay nagaganap. Kaya naman sa ganoon ay nababatid ng mga tao na taglay niya ang salita ng Panginoon. Si Paraon nga'y may mga sibat, pero si Moises ay taglay niya ang salita. Kaya naman, noong marating nila yung dagat, lahat ng mga sibat na yun ay lumubog sa ilalim mismo ng dagat. At si Moises ay tinawid niya ang Israel sa dagat sa tuyong lupa, sapagkat nasa kanya ang salita. At siya ang salita para sa oras na yon. Si Moises ang salitang nahayag para sa naturang oras na yon. Si Elias ang salitang nahayag para sa naturang oras na yon. Si Kristo ang salitang nahayag. At heto ang mga pangakong kanyang ipinangako. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayon mo'y makikita ninyo ako, sapagkat ako'y sa inyo, sumasa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Ipinangako niya ang mga bagay na ito. Ano ito? Ito'y ang katangian ng Diyos na nagpapakita ng kanyang salita, gaya ng ginawa niya sa lahat ng mga kapanahunan. Malakias 4, sabi niya, bago dumating ang dakilat kakilakilabot na araw ng Panginoon, narito, aking isinusugo sa inyo si Elias na propeta, at kanyang ipananauli ang pananampalataya ng mga anak pabalik na muli sa mga magulang, bago dumating ang araw na yon.
Ipinangako niya ito. Sinabi ni Jesus sa 17 kabanata ng San Lucas kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao kapag ang anak ng tao ay nahahayag na. Sa panahong inilaladlad na mismo ang kapahayagan, sa mga araw ng sanlibutan ay magiging katulad na ng Sodoma, ano raw ang mangyayari? Ang katangian ng kasulatang iyon ay natutupad na. Ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang katangian. Mga katangian na kailanman ay ganot-ganon pa rin siya mula noon. Hindi niya maaaring iwan yon. Sa huling mga araw, nagpakilala siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Pansinin niyo ang kaparaanan ng Diyos dito na sa tuwina ay siya'y di nagbabago ng kanyang kaparaanan. Yung tatlong lalaking nakipag-usap kay Abraham, gaya ng napang-usap na natin dito noon sa mga araw ng Sodoma. Si Abraham ay isang lalaking nanampalataya sa Diyos. Pinaniwalaan niya ang Diyos sa kanyang pangako. Si Sarah na kanyang asawa, 65 taong gulang na siya. Si Abraham na may 75 na. Noong tawagin siya ng Diyos, sinabi niyang magkakaroon sila ng isang anak. Magkakaroon si Abraham ng anak kay Sarah. Marahil nga'y parang kalokohan yun sa pakinig, pero nakikinikilit ako siyang inihahanda na niyang lahat yung sapatos ng sanggol at mga perdible at lahat na para handa na dahil sila'y magkakaroon na nga nung sanggol na yon. Pagkatapos nung unang 28 araw, si Abraham marahil kinukumusta niya si Sarah. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal? Wala namang pinagbago. Luwalhati ng Diyos. Mapapasa atin ito kahit ano pang mangyari. Paano mo nalaman? Diyos kasi ang nagsabi. Lumipas ang 1 taon. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal? Wala namang pinagbago. Mapapasa atin ito kahit ano pang mangyari. Sinabi na kasi ito ng Diyos sa atin. Lumipas ang 5 taon. Kumusta na ngayon ang pakiramdam mo, mahal? Wala namang pinagbago. Mapapasa atin ito kahit ano pang mangyari. Sinabi na kasi ito ng Diyos sa atin. Ano yun? Taglay-taglay niya ang pangakong yon ng Diyos. Sinampalatayanan niya ang Diyos. At kumilos siya na parang ang Diyos. Pinanghawakan niya ang ipinangakong salita. Ito'y lumipas ang 25 taon. Yung mga sapatos para dun sa sanggol ay nanilaw na. Pero nanghawakan pa rin siya. Ngayon matanda na siya at hukot na. At ang kalagayan niya ay di na ganoong kaganda. At yung sinapupunan ni Sarah ay patay na kung tutuusin. At siya na may baog na. At grabing kalagayan yon na kinasadlakan nila. Ano nang pakiramdam mo, Abraham, ama ng mga bansa? Ganyan na ganyan nga ang sasabihin sa kanya ng mga kaibigan niyang mapagkunwang mananampalataya. Bueno, purihin ang Diyos. Mainam ang pakiramdam ko. Makakamit namin yung sanggol na yon, kahit ano pa mang mangyari. Dahil hindi siya nagpahapay-hapay sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi matibay pa nga na nagpupuri sa Diyos. Dahil sa ilubos na nananalig na anuman ang sabihin ng Diyos, may kakayahan ng Diyos na tuparin yun. Amen. Ayan nga ang katangian ng isa talagang mananampalataya. Paano naman kayo? Kita nyo? Paano naman tayo na mga anak ni Abraham? Tayo ba'y napagkikilanlan na sa salita ng Diyos na isang pangako? At doon sa katangian natin ay may pagkakakilanlan na tayo na tunay ngang sinasampalatayanan natin ito. O nagpapaurong sulong pa kayo, patalon-talon dito at tapos dito at tapos dito, at nagbabakasakali at paurong sulong sa bagay na ito. Kung ganyan, ay di tayo mga Kristiyano. Kunwari-kunwarian lang ang pananampalataya natin. Pero kung talagang ngang tumatayo tayo sa pangakong yun, hatakin nyo ito roon mismo at manatili roon. Ganon mismo ang ginawa ni Abraham. Ngayon, nasumpungan natin doon isang araw, nakakita siya ng 3 lalaking paparating naglalakad. Sabi ng Biblia rito, kainitan yun noon ng araw. Marahil bandang tanghali yon. Lumapit yung mga lalaking yon at nakikipag-usap sa kanya. Nalaman na nga nating nagtungo yung dalawa doon sa kanila sa Sodoma. Sa paniwala ko ay napangusap natin ang tungkol dito noong isang gabi. Yung isa naman sa kanila ay nagpaiwan kasama niya. Masdan nyo yung lalaking yon na tinawag niyang na nagpaiwan kasama niya kung anong ginawa ng lalaking yon. Yung isang yun ay napagkilanlan sa pamamagitan ng kanyang katangian na siya si Elohim. Elohim, pinakaunang salita sa Biblia nang pasimula ang Diyos. Ngayon, sino man sa inyo na mga eskolar, kaya't alam nyo nga na ang salitang Diyos na binanggit diyan ay ang ibig sabihin sa Hebreo ay Elohim. Nang ibig sabihin ay ang makapangyarihan sa lahat, ang buong kasapatan ng lahat, ang mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Hindi nangangailangan ng tulong ni numan. Hindi nangangailangan ng pagpapaliwanag ni numan. Siya mismo sa sarili niya ang gumagawa. Siya ang Diyos na buong kasapatan ng lahat. Nasa lahat ng dako, may kapatiran ng lahat ng mga bagay, higit na makapangyarihan. Siya ay Diyos. Ayan nga siya.
At si Abraham ngayon, ang patriarkang ito na pinangahawakan ng salita, tumingin siya sa lalaking yon. At habang nakatalikod ang lalaking yon sa tolda, sabi niya, "Saan naroon ang iyong asawang si Sarah?" Sabi, "Siya'y nasa tolda, sa iyong likuran." Sabi, "Dadalawin kita sa ganitong panahon ng taon na darating, at makakamit niyo ang sanggol na ito na pinangako ko sa inyo." At tinawanan niyo ni Sarah, at yaong nakipag-usap sa kanya, sinaysay sa kanya kung ano yung nasabi ni Sarah sa loob ng tolda, sa likuran niya. Ngayon sa Genesis, mababasa niyo yon. Nalaman natin na noong si Abraham, pagkatapos na may pakilala ng lalaking yon ng kanyang sarili. Ano yun? Sa mga Hebreo, 4 na kabanata, sa 12 talata, sabi doon, ang salita ng Diyos ay mas matalas, mas mabisa kaysa tabak na may 2 talim, kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Alam niya na ito na nga yung lalaking yun. Alam niyang wala ng ibang propeta doon sa lupain maliban sa kanya. At kaya naman sa kanya dumating ang salita ng Panginoon. At siya nga ang propeta. At heto na nga ang salitang dumating sa propeta. Ganoon din yun noon kay Juan Bautista. Hindi nagkaroon ng propeta sa loob ng 400 taon. Naalala ko tuloy, marahil nakaupo po rito si veteranong Dr. Davis sa gabing ito. Ang veteranong mga ngaral ng Missionary Baptist na nagbautismo sa akin sa pananampalataya. Noon ay lagi niya itong dinidiskusyon sa akin. Sabi niya, "Billy, bata ka pa. Dapat pinakikinggan mo ako." Sabi ko, "Sige po, kapatid na Davis, nakikinig ako." Sabi niya, "Kita mo, si Juan ay di nabautismuhan. Haya't nagbabautismo siya, pero siya mismo di nabautismuhan. Wala kasing karapat-dapat doon na magbautismo sa kanya." Napakainam po ng teolohiyang yan ng Baptist. At hetong paparating noon si Jesus at sabi doon, sabi ni Juan, "Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan. Bakit ikaw ang naparito sa akin?" At sabi niya, "Hayaan mo mangyari ito ngayon." Sabi niya, at pagkatapos nung payagan na niya siya, sabi, "Nakita mo, pagkatapos noon ay binautismuhan ni Jesus si Juan. At pag-ahon niya sa tubig, mangyaring nangabuksan ang langit at nakita niya ang Diyos sa anyong kalapati na bumababat patungo sa kanya." Sabi, "Ito ang sinisinta kong anak na kinalulugdan kong panahanan." Pero hindi. Di naman sa nakipagtalo ako kay Dr. Davis. Pero mali siya doon. Kita nyo, si Juan ay propeta. At sa tuwin ay dumarating ang salita sa propeta. Kaya nung nagkatawang-tawa ang salita, doon nga ito sa propeta nagpunta na dapat lang, pagkat siya ang nagpapatotoo sa salita. At ang mismong katangian niya ang nagpapakilala sa kanya na ganoon nga. Mangyari ngang ang salita'y parating noon. Ngayon, anong nangyari? Pagkalapit niya sa mismong harapan ni Jesus, ang sabi ni Juan, "Ako ang kinakailangan na iyong bautismuhan. Bakit ikaw ang naparito sa akin?" Sabi ni Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, pinakailangan sa atin, upang ganapin ang buong katuwiran." Si Juan bilang ang propeta, siya bilang ang salita, siya yung hain, at nahanda na siyang pumasok sa kanyang panlupang pagmiministeryo, at ang hain nga ay kinakailangan munang mahugasan bago ito maihandog. At binautismuhan siya ni Juan, pagkat alam niya, hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin upang ganapin ang buong katuwiran. Kinakailangang mahugasan muna ang hain bago ito maihandog. At kaya binautismuhan siya ni Juan. Hindi nga si Jesus ang nagbautismo doon kay Juan. Si Juan ang nagbautismo kay Jesus. Hayaan mong mangyari ito ngayon. Pansinin, eto nga si Abraham, at nasa kanyang salita ng Panginoon. Dumating sa kanyang salita ng Panginoon. Siya ang propeta. At ngayon, heto nga't dumarating yaong salita. Tinawag niya siyang Abraham, hindi Abram. Mga ilang araw bago yon, ang pangalan niya ay Abram. Pero ngayon, Abraham na. Ang may bahay niya ay Sari. Ngayon naging Sarah, na hindi S-A-R-R-A. S-A-R-A-H. Hindi A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-M. Kundi A-B-R-A-H-A-M. Abraham. At yung lalaking yon ay ipinakilala niya ang sarili niya noong sabihin niyang, "Abraham." Oh, ang ganda. Sabi ni Abraham, "Elohim." Ayan nga yung salita at yung propeta na magkasama. Kapwa sila napagkilanlan. Si Elohim, sabi niya, "Saan naroon ang iyong asawang si Sarah?" Sabi, "Siya'y nasa tolda sa iyong likuran." At tapos ay naganap yung himala. Elohim, tinawag siya ni Abraham na ang buong kasapatan ng lahat, makapangyarihan sa lahat, higit na makapangyarihang Diyos. Sabi ni Jesus, nung narito pa siya noon sa lupa, ginawa niya ang siyaring bagay na ginawa noon ni Elohim. Ipinakilala nung gawa na yon ang kanyang katangian bilang yaong Diyos. At sinabi nga niya noong bago pa, sa huling mga araw, sa pagparito ng anak ng tao, kapag siya inihahayag na, ang ganitong eksena ay mangyayaring muli. Kung papaano noon sa Sodoma, si Elohim sa gitna ng kanyang bayan,
ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganoon ang sinasabi ng kasulatan. Si Elohim sa gitna ng bayan. Sa loob ng 40 taon ay binabautismuhan niya tayo ng Espiritu Santo. Si Elohim ang Diyos at ang Iglesia, masdan nyo, nakakita si Abraham ng isang tanda, isa uling pagtawag, isang tanda, isang pagtawag, isang pagtawag, isang tanda, habang naghihintay sa pinangakong anak. Pero yaong pinakahuling tanda na nakita niya, yaong huling pagpapakita, yaong huling pagdalaw ng Diyos bago dumating ang anak na ipinangako sa tagpo, ay si Elohim mismo sa katawang tao. At pagkatapos nun, ay dumating na ang ipinangakong anak. At ang binhinga ni Abraham ay naghihintay para doon sa ipinangakong anak, si Jesus Kristo. At sari-sari ang nasaksihan nilang mga tanda, pagbuhos ng Espiritu Santo, pagsasalita sa iba't ibang wika, makalangit na kagalingan at iba pa. Pero sa puntong mahayag na ang anak ng tao, si Elohim mismo ay magbabalik sa maharlikang binhi ni Abraham at ipakikita ang siya ring bagay na ipinakita niya noong araw na yun. Amen. Si Elohim, gaya nung una. Bakit? Sadyang katangian ngayon ng Diyos. Ngayon, kung si Kristo ay Diyos, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita pa ng sanlibutan, gayon may inyong makikita ako. Sapagkat ako isa sa inyo, sumasa inyo hanggang sa kaganapan sa kawakasan. Ang mga gawa na ginagawa ko ay gagawin din naman ninyo. Sinabi yan ni Jesus sa Lucas, sa 17 kabanata. Sige, sa atin pong pagsampalataya at makikita natin ang mga bagay na ito sa huling mga araw na ito. Ang tagpong ito'y magaganap ngang muli. Sa makatuwid, mga Hebreo 1:1, ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa pamamagitan ng mga propeta, ay ipinakilala ang kanyang sarili. Sa huling mga araw na ito, ay ipinakilala ang pagkabuhay na maguli ng kanyang anak mula sa mga patay, sa pamamagitan ng pagkakaloob sa iglesia, ng siya ring katangian na tinaglay niya noon. Kaya naman ang mga Hebreo 13:8 ay saktong-saktong ganap talaga. Walang kahit anong balahibo ang pwedeng mabunot doon. Mga balahibo kasi yon ng agila. Nananatiling makapit ang pagkakakapit ng mga ito, sapagkat sila'y makalangit na ibon. Kumakain sila ng pagkain ng agila. Ngayon mapapansin natin na sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, ay nagsalita siya sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Sa uling mga araw naman ay sa pamamagitan ng kanyang anak mismo na si Jesus Kristo, sa pamamagitan ng pagbangon sa kanya mula sa mga patay. At narito na nga siya sa gitna natin matapos ang 2,000 taon. Siya pa ring Jesus, hindi sa doon sa mga propeta. Si Jesus mismo, hallelujah, ang nabuhay na maguling anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus isang araw, sabi niya, ang isang lahing masama at mapangalunya ay umahanap ng tanda. At isang tanda ang ibibigay nga sa kanila. Isa raw lahing masama at mapangalunya. May panahon pa ba ng sanlibutan ay mas sasama pa? O mas mapangalunya at mas baluktot pa kaysa rito sa panahon ngayon? Kung papaano ang nangyari sa mga araw ni Jonas, kung paanong si Jonas ay napasakyan ng balyena ng 3 araw at gabi, ay gayon din mapapasailalim ng lupa ng 3 araw at gabi ang anak ng tao. Kung gayon, ang isang lahing masama at mapangalunya ay makatatanggap ng isang tanda. Anong klaseng tanda? Isang tanda ng pagkabuhay na maguli. At nasa atin na ito ngayon. Matapos ang 2,000 taon, siya'y nananatiling buhay pa rin. Siya'y nasa kalagitnaan natin ngayong gabi, na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ipinakikilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga katangian ng Diyos na naghahayag nitong salita sa panahong ito na pinangako niya na gagawin. Amen. Ayan na nga ang salita. Ngayon, sasampalatayanan niyo na ba ang tanda? Yan na nga ang kasunod. Sa huling mga araw na ito, ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng anak niya. Pansinin, ang Diyos ay nagsalita kay Moises nung lumang panahon. Sa Deuteronomio 18:15, sabi, palilitawin ng Panginoon mong Diyos ang isang propetang gaya ko. Ngayon masdan nyo, ang salita po yan. Ang salita nga yan. Ang Diyos yan. Hindi yan si Moises. Paanong malalaman ni Moises ang ganoon? Isa lang siyang tao. Pero ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ni Moises, ang mismong nagsabi nun. Sinasampalatayanan nyo ba yan? Sige. Ngayon pansinin niyo po si Jesus. Masdan kung paanong yung kanyang mga katangian ay ipinakilalang totoo ang ipinangakong salitang ito. Tunay ngang ipinakilala niya. Ipinakilala siya nung katangiang yon na sinabi ni Moises kung ano bang magiging katangian niya. Marami sa kanila, kamukha ngayon, nais nilang makakita ng dakilang mamumuno. Oh, ito po si Dr. Pietz, ganito at ganyan. Nagtapos siya sa Universidad ng Hartford. O galing siya sa isang napakalaking kung saan man yan na gaya nun. Hindi yan ang pagkakakilanlan ng Diyos. Hindi. Ni wala ngang kinalaman sa bagay na yan.
Ang salita ang siyang pagkakakilanlan ng Diyos, kita nyo? Si Jesus ay hindi isang iskolar, ni hindi siya saserdote, ni hindi siya rabay sa pamantayan ng sanlibutan. Isa siyang lilo sa tingin ng sanlibutan. Subalit, pinatototohanan ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan niya na nagpaging Emmanuel sa kanya. Yan nga ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, heto nga't naabot ng eksakto ni Jesus kung ano ang sinabi ng Diyos sa iba't ibang panahon na gaganapin niya sa pamamagitan ni Moises kung anong gaganapin niya. Ngayon, masdan nyo nung makatagpo niya si Pedro, gaya nung isinalarawan natin dito nung isang gabi, nung kanyang makatagpo si Pedro at sabihin kay Pedro kung anong pangalan niya. Ipinakilala nung tandang yun ang mga pag-aangkin niya bilang Mesiyas kay Pedro, dahil ang sinabi nga doon ng salita, palilitawin ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta. At lumapit nga si Pedro na Simon pa ang pangalan noon. Lumapit sa kinaroroonan niya at tiningnan siya ni Jesus at sabi, ang pangalan mo ay Simon at ikaw ay anak ni Jonas. Ipinakilala noon mismo ang katangian ni Kristo. Ngayon yung salitang yon ay pinangako noon ni Moises. Nakilala ni Pedro na yung tandang yon ang nagpapakilala kay Jesus bilang ang Mesiyas. Ang Diyos ay naroon kay Kristo, ang pahid para sa huling mga araw. Kay Nathaniel, tandaan nyo, sinabi niya kay Simon ang pangalan niya. Ngayon masdan nyo, kay Nathaniel naman ay sinabi niya yung mismong ginawa nito. Nasa ilalim ka ng punong kahoy nung makita kita. Magpapakilala yon na siyang Mesiyas. Sabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Nakilala siya sa pamamagitan ng katangian ng ipinangakong salita na siya talaga ang Mesiyas. Palilitawin ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta, yung munting babae sa may balon. Kanyang sinaysay sa kanya kung ano siya. At napagkilala siya roon bilang yaong ipinangakong Mesiyas na yon. Kita nyo, ang katangian niya, ang kanyang mga katangian ay yaong salita na nakikilala. Kaya't ang kanyang mga katangian ay nagpapakita ng salita ay Diyos. Kaya ang Diyos yun mismo na nakikilala kay Kristo. Ngayon masdan po, pansinin, kay Pedro, napagkilala siya kay Pedro sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan niya. Napagkilala naman siya doon kay Nathaniel sa pamamagitan ng pagsaysay sa kanya kung anong ginawa niya. Napakilala siya nung babae sa pamamagitan ng pagsaysay sa kanya kung ano siya, kung sino siya, kung anong ginawa niya, at kung anong klaseng babae siya. Ipinakilala niya ang katangian niya ng pagiging Mesiyas, ngayon nga ang katangian ng magiging Mesiyas. Tingnan niyo nga yung munting babaeng yun na ganon-ganon din ang sinabi. Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta. Hindi kami nagkaroon ng isang propeta sa loob ng dandang taon. Marami kami ritong mga iglesia. Napakaraming bangayan at denominasyonal na pagkakaiba-iba. Pero wala kaming propeta sa loob ng dandang taon. Nalalaman nga namin na sa pagparito ng Mesiyas, ganito yung magiging pagkakakilanlan sa kanya. Ang sabi niya, ako nga siya na nagsasalita sa iyo. Di yan masasabing walang katiyakan. Ako nga siya. Sa ganoon siya napagkilala. Yung babae naman na inaagasan ng dugo, napagkilala niya na siya yaong salita. Paano? Sa pamamagitan ng ginawa niya nung mahipos siya ng pananampalataya ng babae. Bumaling siya at nagsabi, sino ang humipos sa akin? Nalaman nga niyang may bagay na nangyari. Sa ganoon napagkilala si Jesus bilang yaong Mesiyas. Sinampalatayanan yun ng babae. At ang sabi niya, kung mahipo ko lang ang kanyang damit, ako'y gagaling. Kaya naman pagkahipo ng babae, siya nga'y napabaling sabi, ngayon, sino ang humipo sa akin? At itinanggi yun ng lahat ng mga naroon. Pero yung katangian nga niya ng pagiging Mesiyas, Amen. Umaasa kung nakita niyo yan ng kongregasyon. Pakinggan niyo po habang papatapos na tayo. Kaya't hinipos siya ng babae. May dandaan marahil doon ang sumusubok na mahipos siya. Sinaway pa nga siya ni Pedro, sabi, bueno, lahat naman sila hinihipo ka. Sabi niya, oo, pero may humipo sa akin na kaiba. May kakaiba talaga doon sa paghipo na may pananampalataya. Kita nyo? Sabi, may humipo sa akin, kakaibang paghipo. Bigla akong nanghina. May lumabas na lakas sa akin. May lumabas na bisa sa akin. Ngayon, ayan nga siya at nakatayo roon. Ngayon, maging yung mismo niyang alagad ang nagsasabi na kung sa ibang salita, para ka naman yang isang delinkwente. Aba, ang daming tao, lahat sila nahihipo ka. Masdan niyo ang kanyang pagkakakilanlan ngayon. Bumaling siya. Tumanaw lang doon sa madla. Itinuro niya yung babae sa karamihang naroon. Hindi na maikubli ng babae ang sarili niya. Sinabi niya sa babae ang kalagayan nito at nagsabi, pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. Nabatid ng babae sa pamamagitan na doon sa mga Hebreo 4:12, nakikilala ng salita ang mga pag-iisip, ang mga haka ng puso. Ipinakilala siya ng kanyang katangian bilang ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at tumatahan sa gitna natin. Amen.
Sa palagay ko'y ipinakikilala siya sa ganoon ding paraan sa mismong gabing ito ngayon. Ang Yesus Kristo na nabuhay na maguli narito mismo at buhay sa kalagitnaan natin ngayong gabi, na siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, kung paanong ang mga Hebreo 13:8 ay totoo, ang kanyang katangian nga ang magiging pagkakakilanlan niya sa panahon ngayon. Katulad na pagkakakilanlan yun noong una, magiging katulad na kaparaanan nga. Tingnan niyo nga roon si Cleopas at sila. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, ipinakilala ni Jesus ang sarili niya sa paraan ng pagpuputol-putol niya nung tinapay roon, na katulad doon sa ginawa niya bago siya naipako sa krus. At kanilang sa ganoon nakilala ang katangian niya, pagkat yun na yun ang kaparaanan niya ng paggawa nun. Ngayon, kung naririto nga siya ngayong gabi, paano niya ipakikilala ang kanyang sarili? Katulad nga ng pagpapakilala niya sa nakaraan. Dahil ganun pa rin siya ngayon at maging magpakailanman. Ganoon ang pagkakakilanlan. Mga Hebreo 4:14 at 15, siya ngayon, sabi, siya ang dakilang saserdote na nahabag sa ating mga kahinaan. Siya ang dakila nating saserdote sa mga oras na ito mismo. Matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli, matapos ang kanyang kamatayan, matapos ang kanyang pagkalibing, matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli, matapos ang kanyang pag-akyat. Amen. Siya pa rin na nanatili kahapon, ngayon at magpakailanman. Isang dakilang saserdote na nahabag sa ating mga kahinaan. Amen. Siya'y ganyan sa mga oras na ito mismo. Sa bawat lalaki at babaeng narito na sasampalataya rito, siya ang ating dakilang saserdote. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Buhay siya kailanpaman. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Ang kanyang mga katangian ay patuloy na ipinakikilala siya na di siya iba sa kung paano siya namuhay noon sa lupa. Siya'y nabubuhay pa rin mapasa hanggang ngayon sa gabing ito sa anyo ng Espiritu Santo. Buhay siya kailanpaman at lumalakip sa kanya ang kanyang mga katangian. Gaya nung una, mapasa hanggang ngayon sa tuwina. Tuloy-tuloy siyang nabubuhay. Ang laking pasasalamat ko ngayong gabi na ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Naku, di ko namalayan na gano'n na palang kahaba akong nangungusap. Nakalingat po ako. Pasensya na po. Dito na po ako magtatapos. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, dakila't mahabaging Diyos. Panginoon, ako, marahil ay masyadong napahaba ako sa pagsasalita. Dalangin ko po Diyos na gayon paman ay iyo pong patawarin ako. Subalit Panginoon, hindi ako maaaring humingi ng tawad sa mga bagay na ipinangusap ko. Akin po lamang kasing ipinangungusap kung ano ang ipinangungusap mo sa iyong salita rito. Ngayon, kahit isang sambit lamang o dalawa mula sa iyo, Panginoon, marahil ang bawat isa rito ay makikita yun ngayong gabi. Ang mga abaritong may sakit ay magsisigaling kapag nasaksihan nilang ikaw pa rin ang nananatili naming dakilang punong saserdote. Dalangin ko, Panginoon, na sa susunod na ilang mga minuto ay iyo pong buhayin muli ang mensaheng ito na maging realidad nga. Gaya po ng binabanggit ko na sa pamamagitan ng salita, ay naway ang iyong katangian ay mapagkilala sa kalagitnaan namin ngayong gabi, na ikaw ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Dahil sa pangalan ni Jesus, ay amin itong inihiling. Amen. Kaunting sandali na lamang po, ako'y atrasado na ng konti, pero maaari po bang makapagtiis pa kayo ng kahit konti para makapagpapila pa tayo para sa pananalangin ng kahit 15, 20 minutos? Kung mamarapatin nyo, itaas nyo ang inyong kamay, sabihin, kami, sige, salamat sa inyo. Ipinapangako kong palalabasin ko kayo ng alas 9:30 sa oras ngayon, 20 pang minuto bago sumapit yon. Kaya kung mabibigyan nyo lamang ako ng kahit 10 minuto, bibilisan ko na po ito. Sige, tingnan natin. Anong mga prayer card ang ipinamigay nila ngayon? Saan ba tayo nagsimula nung isang gabi? Bilang isa? Bilang isa ba? Oo. At ayan nga po, kagabi, nung tayo'y ang Espiritu Santo. Pinakikinggan ko yon ngayong araw at inuulit ko kung ano yung sinabi. Ilang mga pangalang Francis doon na ang Espiritu Santo. Ang tanging magagawa ko lang po ay maghintay lang at tingnan. Kita nyo, kung minsan, kapag makakakita ka ng pangitain, kinakailangan muna yung ikutin at isarin. May paliwanag. Sa isang pangitain, halimbawa, ikay makakita doon ng tupa. Maaring
ang ibig pakahulugan nun ay lana. Kita nyo? Kinakailangan nyo rin nung pagsasalin nun. Kita nyo? At ikutin ng pangitayang yun at isalin. At napansin ko nga kagabi na di ko mabigkas yung mga pangalang Francis na yun. Kaya kinailangan ko pang baybayin yun. Sa Africa, doon sa mga Hottentot at mga pagano roon. At kagaya nun, binabaybay nga nito ng malinaw ang kanilang pangalan. Sasabihin sa kanila kung sino sila. Babaybayin nyo ng malinaw sa kanilang wika. Kanilang malalaman pa lang nila kung ano yun. Pagkatapos mong mabaybay yun mismo. Pero kita nyo, pero alam niya ang lahat ng mga wika. Siya ay Diyos na walang hanggan. Sige, at magsimula tayo ngayong gabi mula dun sa siguro sa bilang na 75 hanggang sa bilang 100 sa O. Sa O nga ba? Yun ba ang sinabi niya? Ako? O? Tama, sige. Sino po ang may hawak ng prayer card bilang 75? Patingin po. Sa O. Prayer card O. Bilang 75. Itaas mo lang ang iyong kamay kung sino ka man. Mga O. Sige, pumarito ka. 75, 80, 85, 70 po, 75, 100. Hali kayo sa gawin rito kung mamarapatin nyo. Sige, dito, umila kayo sa dako rito ng mabilis. Dahil wala na po tayong oras, magtitiwala po akong gagawin nyo ito. Tingnan nyo ang mga prayer card nyo. Tingnan nyo ang prayer card ng katabi nyo. Kung meron po riyang di makalakad, dalhin nyo lamang po sila rito sa pila para sa pananalangin. Kaya kung ang nasa kanila ay O, yun po bang O, bilang 75 hanggang 100. Umila kayo sa banda rito, pumamarapatin nyo. Saan man kayo naroon, sa mga balkonahe, saan pa man, pumarito kayo at pumunta na po kayo sa pila ng madali sa abot ng makakaya nyo, pumamarapatin nyo para makatipid sa oras. Ngayon, sa iba pa rito sa inyo na wala mang prayer card, maaari nyo bang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, wala man akong prayer card, kapatid na Branham, pero ako'y nananampalataya. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Ngayon, tandaan, mangungusap po ako sa inyo patungkol sa dakilang saserdote. Siya ay dakilang saserdoteng nahahabag sa ating mga kahinaan. Siya ay Jehovah Jireh, ang inilanghain ng Panginoon. Siya ay Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng inyong karamdaman. Kayo ba'y nananampalataya rito? Siya ay Jehovah Manase, kalasag, pananggalang, ang ating kapayapaan. Siya nga mapasa hanggang ngayon. Bueno, ilan dito ang naniniwalang ang lahat ng mga pangalang yan ng pagtutubos ni Jehovah ay umuukol kay Jesus? Tunay, siya ang tunay talaga. Kung siya, hindi mo nga sila mapaghihiwalay. Kaya siya ngang talaga ang lahat ng mga yon. At kung siya mapasa hanggang ngayon ay Jehovah Jireh, siya Jehovah Rapha. Kung siya Jehovah Jireh, ang inilanghain ng Panginoon para sa pagliligtas. Ibig sabihin, siya nga'y Jehovah Rapha na nagpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Ang kagalingan ay nagmumula lamang sa Diyos. Sige po, habang pumupunta na sa pila ang mga tao, wala na po akong masyadong oras para tingnan kung sino sila at kung ano sila. Pero ngayon, sa lahat po ng nariyan na alam nilang di ko kayo kakilala, itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, may kailangan ako sa Diyos, pero di mo ako kakilala, kapatid na Branham. Pero may kailangan ako sa Diyos, itataas ko lamang ang kamay ko. Ngayon, kung pipirmi lamang kayo ng ilang mga minuto, magmasid, maging mapagmatyag, tumahimik. Ngayon, hindi ko ibig sabihin na kapag sinasabi ko pong tumahimik, dahil kung kikilos nga ang Panginoon, tapos may pagnanais kayong purihin ng Panginoon, pagsaba po ang tawag doon. Pero ang ibig ko pong sabihin, parot parito kayo, patayo-tayo, alam nyo, nawawala ang pagkataimtim kapag ganyan, kita nyo? At ang Espiritu Santo ay napakasensitibo, kita nyo? Kapag may ganon po kasing nakakagambala, nawawala yun sa akin, at kinakailangan ko na namang makipagbaka uli, kita nyo? Pero kung makikinig po kayo, naalala nyo pa ba yung unan niyang pangako? Sikapin mong mapaniwala mo sa iyo ang mga tao, at pagkatapos ay maging matapat ka. Walang kahit na ano na makatatayo sa harap ng pananalangin. Naalala nyo pa po ba yon? Siya nga, at yun ay, hindi ko pa yun nakikitang mabigo, at hindi talaga ito mabibigo. Ang Diyos kasi ito. Ngayon, bibilisan na natin ang pila para sa pananalangin para marami tayong may panalangin alang-alang sa mga tao. Pero kayo na may mga prayer card at hindi natawag ngayong gabi, hawakan nyo lang ang inyong card. May papanalangin din namin kayo. Sige. Ngayon, sa inyo naman na walang mga prayer card, tandaan nyo, o kayo riyan, meron man o wala kayong prayer card, manampalataya lamang na si Gaya sa ika-4 na kabanata ng mga Hebreo rito, siya'y dakilang saserdote na nahabag sa ating mga kahinaan. Makikita niyong nananatiling ganoon pa rin siya. Makikita niyong ipinakikilala ni Jehovah ang sarili niya sa gitna ng kanyang bayan, katulad ng ginawa niya noon sa panahon ng Sodoma. Sige, Ginoo. Ngayon, manalangin na tayo. Ngayon, maging time-team po tayo. Ngayon, tandaan nyo, isang salita lang mula sa Diyos ay higit sa kahit anong salita ng sinuman.
Ngayon, ang lalaking ito rito, di ko siya kilala. At sa palagay ko nga siya'y, hindi kita kilala. Siya nga ba, Ginoo? Hindi kita kilala. Alam natin ang isang bagay na kapwa tayo tatayo doon sa presensya ng Diyos balang araw. Bilang tao, makikita tayo roon. Ito ang una nating pagkikita. Ngayon, pumunta ka rito marahil, siguro may sakit ka, di ko alam. Maaring may ibang kadahilanan, kita mo. Kaya't kung papatungan kita ng mga kamay, sasabihin ko, purihin ang Panginoon, humayo ka, maging magaling ka na, mabuti nga yun. Masasampalatayanan mo yun. Pero papaano naman kung sasaysayin niya sa iyo kung ano yung problema sa iyo? Ngayon, kita mo, iba yun. Sa ganun nga'y makakatiyak at magpapakilala kasi yun ang kanyang katangian. Kita mo, hindi ko na yun katangian. Isa lang akong tao. Di ko malalaman ang kahit anong tungkol sa lalaking ito. Kasasabi ko lang sa lalaki, hindi kita kilala. Hindi rin niya ako kilala. Pero ano ngang gagawin nun? Ipakikilala nun ang katangian ni Jesus Kristo na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. May kabatirang hindi maaring ako yun. Hindi maaring ako. Dahil di ko nga kilala ang lalaki. Itataas ko ang aking kamay. Narito ang salita. Kita nyo? Hindi ko siya kilala. Hindi rin niya ako kilala. Pero ang katangian ni Jesus Kristo. Kung tatayo rito si Jesus at ang lalaki ay may sakit, kung sasabihin ng lalaki, Panginoong Jesus, pagalingin mo po ako. Anong sasabihin ni Jesus sa kanya? Ginawa ko na. Tama nga ba? Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang buong pagtutubos na makakamit natin ay tapos na doon pa man sa Kalbaryo. Mula roon, pananampalataya na. Ang kailangan para sa palatayanan ang natapos ng gawa. Tama ba yon? Sige, ngayon yamang si Jesus ay buhay at nangusap ako tungkol sa salita niya, kayan nga, manunumbalik talaga sa kasimplihan at pananampalataya, pagsampalataya sa salita niya. Noong katagpuin niya ako noong gabing yon, ang sabi niya, mangyayari sa iyo na matatalos mo maging ang mga lihim ng kanilang puso. Hindi man nila paniwalaan ang unang tanda ng kamay, siguradong paniniwalaan na nila ang isang ito, kita nyo? Kung hindi pa rin, mangyari ngang susumpain ng dugo ang lupa. Katulad nung nangyari sa panahon ni Moises. Sabi, kung hindi sila maniwala sa dalawang tandang ito, kung gayon ay ibubuhos mo ang dugo sa lupa, kita nyo? Ibubuhos ang tubig sa lupa at magiging dugo yun. Ngayon, para magkaalaman na, kung makikita ko nga kung anong problema sa iyo, sapat na yun at magbubunsod na yun para manampalataya ka, di ba? Malalaman mong katangian talaga ito ng personang ipinangungusap ko, si Jesus Kristo. Ang lalaking ito, sa pagtingin ko sa kanya, pumapalayo siya. May aninong lumililim sa kanya. Walang kahit anong magagawa ang medisina na makatutulong sa lalaki. Siya'y nasa kondisyong mamamatay na siya. Siya nga, naoperahan siya. At ang operasyon ay operasyon sa prostate at cancer yun. At kumalat na yung cancer na yun sa buong katawan. Kung tama yun, itas mo ang iyong kamay. Tanging Diyos lang ang makapagpapagaling sa kanya. Pero tingnan mo, nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay, Ginoo. Marahil yung diablong yun ay natataguan niya ang lanseta ng doktor. Pero di niya matataguan ng Diyos. Sinasampalatayanan niyo ba yun? Sinasampalatayanan mo ba ito? Kung gayo'y dinadalangin ko na sa pangalan ni Jesus Kristo, lisanin nawa ng bagay na ito ang lalaking ito. Naway mabuhay ang lalaki. Wala na. Nanghina na. Sige, ikaw at ako ay estranghero sa isa't isa. Isang lalaki at isang babaeng dito lang nagtagpo. Ngayon bilang isang lalaki, hindi kita kilala. At marahil bilang isang babae, hindi mo ako kilala. Siguro'y di nahihigit sa nakita mo lang ang pangalan ko o litrato o parang ganoon. Kaya't di nga natin kakilala ang isa't isa. Yun ang mga katangian natin. Di natin alam ang katangian ng isa't isa. Subalit ang katangian ni Kristo, siya ang salita. At ang salita ay ipinangako para sa araw na ito. Narinig niyo nang ipinangusap ko ang tungkol dyan. Kung ganoon, ipapakilala siya ng kanyang mga katangian mismo sa dakong ito. Hindi ako ang magpapakilala sa kanya. Di naman kita kilala. Siguro na may naunawaan mo na. Ang ating kongregasyon ba'y naunawaan ito? Kita nyo? Isa lang akong tao. Isang kapatid na lalaki lamang nyo. Katulad nung babae sa may balon. Sasabihin ang problema sa iyo, o kung anong inahangad mo, o kung anong dahilan ng pagpunta mo rito, hayaan mong ang Diyos ang maging hukom nito. Nagdurusa ka sa sakit na anemia. Tama yun, di ba? Lagi kung nahagip na may tao riyang iniisip na hinuhulaan ko lang yun. Hindi po ako nanguhula, hindi. Sa tuwi-tuwi na nararamdaman ko yun. Meron dyan. Hindi mo may tatago ang mga iniisip mong katulad niyan ngayon. Ngayon meron nga riyan, nalalaman ko. May dalawa ritong nakaupo na matindi talaga ang pagdududa, kita nyo? Kaya ngayon tandaan nyo, maaari kong sambitin ang pangalan nyo, siya nga. May kakayahan ng Diyos na gawin yun. Kaya itigil nyo na ang pag-iisip ng ganyan. Hayaan nyong ipakita ko sa inyo. Tumingin ka rito, Binibini. Tumingin ka sa akin. Hindi ko alam kung anong sinabi niya sa iyo. Pero alam ko kung ano siya. At kanyang katangian nga yan na napakilala. Oo, sakit nga na anemia, dugo,
tubig. Ngayon, heto pa ang isang bagay. Tingnan nyo kung iisipin pa nilang panghuhula pa ito. May isang bata ka na iyong ipinapanalangin at narito siya. Tama yun. May kung ano sa lalamunan, tonsil, adenoid, nakatakda ng maoperahan. Hindi ba tama yun? Dalhin mo ang panyong yan at ipatong yan sa bata at manampalataya ka. Huwag kang magduda. Di na nito kailangan pang maoperahan. Ngayon manampalataya ka ng buong puso mo. Kumusta po? Ang mayroon naman sa babaeng ito rito, may kinakatakutan kang isang bagay. Kinakatakutan mo na yung balat mo'y naging kanser na. Ngayon, humayo ka na. Sumampalataya ka. At hindi na yan mauuwi sa ganoon. Humayo ka lamang na sumasampalataya ng buong puso mo. Mga katangian, hindi akin, kundi kanya. Sumasampalataya na ba kayo ngayon? Magbubunsod nga ito na talaga namang manampalataya ang lahat. Ngayon, hindi kita kilala. Estranghero ako sa iyo. Ang Diyos kilala ka. Sinasampalatayanan mo ba yun? Alam mong hindi kita kilala at alam mong hindi mo rin ako kilala. Kaya nananampalataya ka bang ang espiritong ito na nangungusap ay hindi maaring yung espiritu ko? Dahil sa ako, bilang isang tao, hindi kita kilala. Pero ang katangian nitong ipinangakong salita ay ang salita na matalas pa kaysa sa tabak na magkabila ang talim at kumikilala sa mga pag-iisip at mga haka ng puso. Malubha ang sakit mo. May pambabaeng sakit ka dyan sa sinapupunan mo at nagkakanser ang sinapupunan mo. At nagpunta ka nga't sumailalim ka sa isang uri ng panggagamot, radium na panggagamot. At ang kaso nga lang ay pinalala lang nito at ikinalat lang nun ang sakit. At ikay mamamatay kung di ka pagagalingin ng Diyos. Totoo. Sumasampalataya ka ba ngayon na pagagalingin ka niya? Naway sawayin ng Diyos ng langit ang diablong yan na nagtago sa mga doktor. Nakapagtago man siya sa radium, pero hindi sa banal na espiritu. Humayo ka. Sumampalataya ka sa kanya ngayon, kapatid. Huwag ka nang magdududa pa, kundi manampalataya ka. Sumasampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos ang sakit na hikang yan at pabutihin ang pakiramdam mo? Ikaw ba'y sumasampalataya na? Kung gayon ay humayo ka na ng may kagalakan na nagsasabi, "Salamat po sa iyo, Panginoon. Nananampalataya akong wala na ang hika ko." Kumusta po? May nervyos ka? Matagal na yung nervyos mo. Diyan nga'y nagkaroon ka tuloy ng ulcer sa iyong tiyan na nagdudulot sa iyo ng sakit sa tiyan at gusto mong makakain na ng iyong hapunan? Malugod mo bang tatanggapin ang sasabihin ko sa iyo na gawin mo? Humayo ka. Kumain ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Ikaw nga'y napakamaiging kabataang babae, tila baga. Pinaniniwalaan mo bang ako'y lingkod niya? Sumasampalataya ka bang ang kanyang katangian ay narito rin? Ang salita mismo? At ang pangako para sa panahong ito? Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo? Hindi ko kayang mapagaling. Siya mismo ang gumawa na noon pa man. Pero ngayon, ipakikilala siya ng kanyang katangian. Masasabi kung anong problema sa iyo. Meron kang pambabaeng sakit ng kababaihan. Nananampalataya ka bang pinagagaling na yan ng Diyos ngayon? Humayo ka na. Hindi ka na nito gagambalain pa kahit kailan. Manampalataya ka ng buong puso mo. Pinaniniwalaan mo bang lingkod niya ako? Kung sasabihin ng Diyos sa akin kung anong sakit mo, sasampalatayanan mo bang katangian nito ni Jesus Kristo? Ang likod mo nga, wala na ang sakit. Humayo ka. Manampalataya ka ng buong puso mo. Sumampalataya ka. Halika, binibini. May sakit ka rin sa tiyan. Manampalataya ka ng buong puso mo at kumain ka na ng iyong hapunan. Kalimutan mo na ang tungkol dyan. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Halika, ang sakit mo ay sa dugo mo. May diabetes ka. Nananampalataya ka bang paikihin ng Diyos ang kalagayan mo at pagagalingin ka sa bagay na yan? Pumayo ka na at sabihin, "Salamat, Panginoong Yesus. Pinagaling ka na." Pumayo ka. Manampalataya ka ng buong puso mo. Halika, ang likod mo. Sumasampalataya ka bang ang Diyos ay pagagalingin niya ang likod mo at paigihin ang kalagayan mo? Pumayo ka na at magalak at sabihin, "Salamat, Panginoong Yesus." May masakit ka rin sa iyong likod. Magpatuloy ka lamang sa paglakad na nagsasabi, "Salamat po, Panginoon. Magaling na ako." Sampalatayanan mo ito ng buong puso mo. Ikaw rin na may sakit sa likod. Tingnan mo nga naman. Manampalataya ka ng buong puso mo ngayon at humayo ka sa iyong landas at maging magaling na. Manampalataya kang pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Makasasampalataya ka baga nang lahat ng bagay ay may pangyayari? Sige, ano kaya kung wala akong isasambitin na anuman sa inyo? Basta dadaan lang ako't papatungan lang siya ng mga kamay. Makasasampalataya ba kayong gagaling siya? Nakikita nila kung anong problema. Sumasampalataya ba kayong gagaling nga siya? Halika rito. Sinasaway ko ang diablong ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Naway ang kapangyarihan ng Diyos ay pagalingin ang batang ito. Amen. Huwag magalinlangan. Huwag magalinlangan ni Katiting. At siya'y gagaling. Kayo nga'y sumampalataya ng buong puso nyo. Kung di ka pagagalingin ng Diyos, darating ang araw na magsasaklay ka na dahil sa arthritis na yan. Nananampalataya ka bang pinagaling na ng Diyos ang iyong arthritis? Kung ngayon ay humayo ka na, sabihin mo, "Salamat po, Panginoon.
Ako'y sumasampalataya sa iyo at iyong pinagaling na ako. Sige, halika po. Dala na rin yan ang edad mo. Malubha ang nervyos mo. Ninenervyos ka ng husto kapag gabing-gabi na. Kapag nagtatrabaho ka't lahat na, talagang ninenervyos ka ng husto. Makasasampalataya ka ba ngayon? Hindi ka na nito gagambalain pa kung gayon. Umayo ka na sinasabi, "Salamat, Panginoong Yesus." Halika, Ginoo. Nananampalataya ka bang nagpapagaling ang Diyos ng sakit sa puso? Pagagalingin ang iyong puso. Magpatuloy ka lang sa paglakad na sinasabi, "Salamat, Panginoon. Ako nga'y sumasampalataya ng buong puso ko." Nagpapagaling ang Diyos ng TB at nagpapaigi rin naman. Sinasampalatayanan mo ba yung Ginoo ng buong puso mo? Sige, humayo ka na. Sabihin mo, "Salamat po, Panginoong Yesus." What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe. Kayo naman diyan sa bandarihan, sumasampalataya po ba kayo? Yung mga nakaupo po riyan. Ilan nga sa inyo na mga nakaupo riyan ay sumasampalataya na ngayon? Itong lalaki rito na nakaupo rito, na may bronchitis, ikaw ba'y sumasampalataya na pagagalingin ka ng Diyos mula sa sakit mong yan na bronchitis? Sige, mapapasayo ang hiling mo kung ganoon. Amen. Mataas ang presyon ng dugo mo. Ikaw po na nakaupo riyan sa likod ng lalaki. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang mataas na presyon ng dugo mo? Nilisan ka na nito, Ginoo. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakita sa tanang buhay ko. Kayo po, Ginoo, naniniwala ka bang ang pangingirot ng mga kalamnan mo? Pangingirot ng kalamnan dahil sa nervyos? Sumasampalataya ka bang pagagalingin ito ng Diyos? Siya nga, itaas mo ang iyong kamay kung sumasampalataya ka. Sige, ang may bahay mong nakaupo riyan, ginagambala siya ng sakit niya sa sinus. Sumasampalataya ka bang nilisan ka na rin ito, naman kapatid na babae? Ang binibini pong nakaupo mismo sa likod namin dyan, may neuritis siya. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang neuritis mo, binibini? Narito rin ang isang binibining nakabalabal ng pula, dito. Nakaupo siya sa bandarian. May sakit siya sa sinus din. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang sakit mo sa sinus? Itaas mo ang iyong kamay kung ikaw nga'y sumasampalataya rito. Lahat po ng sino mang narito nananampalatayang ang mga katangian ni Jesus Kristo ay nasa kalagitnaan natin sa gabing ito. Itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, "Akin itong sinasampalatayanan." Ang lahat ng narito na tinatanggap siya bilang inyong tagapagpagaling, magsitayo kayo at sabihin nyo, "Akin itong sinasampalatayanan." Magsitayo kayo, tumayo kayo mula sa inyong mga kinaupuan, anuman. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ibinibigay ko siya sa inyo sa pangalan ng Panginoong Diyos.